Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Matapos magtrabaho ng ilang oras, napagpasyahan kong magpahinga muna. Isinara ko ang lahat ng mga file at ang aking laptop, saka sumandal sa upuan at ipinikit ang aking mga mata upang maibsan ang pagod. Pagkaraan ng halos 10 minuto ng pagpapahinga, iminulat ko ang aking mga mata at muling nagpatuloy sa trabaho. Ngunit habang abala ako sa ginagawa, biglang tumunog ang aking telepono. Si Martin? Bakit siya tumatawag? Napakunot ang aking noo bago ko sagutin ang tawag. Hello Martin, sabi ko agad pag-angat ng tawag. Ginoong Razon, may nais po sana akong ipaalam, tugon niya mula sa kabilang linya, dahilan upang lalo akong mapakunot noo. Ano iyon, tanong ko. Ginoong Razon, tungkol po ito kay Crystal. Kanina pa po siya mukhang may sakit nang lumabas siya sa kolehiyo. Tinanong ko po siya, ngunit sabi niya ay ayos lang siya. At hindi lang po iyon, bumalik siya sa Razon Mansion bago pa matapos ang kanyang shift at sinabing maayos lang siya, pero halatang hindi naman po totoo iyon. Napakunot lalo ang aking noo. Sige, Martin. Salamat sa impormasyon. Ako na ang bahala, titingnan ko siya, sagot ko bago ibaba ang tawag. Agad akong tumayo at nagtungo sa opisina ni Ferrer, ngunit nadatnan ko siya sa pasilyo, kausap ang isa sa mga opisyal ng pamunuan ng kumpanya. Lumapit ako sa kanila at pareho nila akong binati. May gusto akong pag-usapan sa'yo, Ferrer, sabi ko. Tumango naman sila pareho at agad namang nagpaalam ang opisyal upang kami ay makapag-usap ng pribado. Ano ang nangyari kay Crystal? Diretsong tanong ko. Ginoong Razon, tanong niya pabalik, may bahid ng pagtataka sa mukha. Alam mo ang tinutukoy ko, Ferrer. Kanina lang, tumawag si Martin at sinabing may sakit daw si Crystal at umuwi ng maaga. Sigurado akong ikaw ang pinayagan niyang magpahintulot sa kanya, kaya sabihin mo na sa akin kung ano talaga ang nangyari. Tumango si Ferrer, medyo nahihiya. Oo, Ginoong Razon. Pinauwi ko siya dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Sumasakit ang kanyang tiyan at mukha siyang namumutla. Inalok ko siyang magpatingin sa doktor, ngunit tumanggi siya, kaya pinayagan ko na lamang siyang umuwi. Alam ko ring bahagi siya ng pamilya ninyo, kaya gusto ko sanang ipaalam sa inyo. Pero pinigilan niya ako. Sabi niya ay ayaw niyang maging pabigat sa inyo o mag-alala pa kayo, kaya nanahimik na lang ako. Napabuntong hininga ako. Talagang matigas ang ulo ng babaeng iyon. Matapos kong pasalamatan si Ferrer, inutusan ko siyang bumalik na sa trabaho at agad kong tinawagan si Crystal, ngunit hindi niya sinasagot ang tawag ko. Naiinis na ako. Kaya tinawagan ko ang aking personal assistant at sinabing aalis muna ako ng opisina. Sa biyahe pa uwi, hindi ko mapigilan ang pag-aalala. Tumigil pa ako sa isang botika upang bumili ng mga pampamanhid para sa kanya. Nang makarating ako sa mansyon, agad akong bumaba ng kotse at pumasok. Napansin kong tila lahat ng gwardiya ay napapatingin sa akin, mga tinging puno ng pagtataka. Siguro dahil ngayon lang ako umuwi ng ganito kaaga. Binigyan ko sila ng maikling tingin at diretso akong pumasok sa loob ng mansyon, kung saan nadatnan ko si Mama at si Sarah na may maliit na pagtitipon kasama ang ilang babae. Lahat sila ay napalingon sa akin nang makita akong umuwi ng maaga. Oh, Diyos ko, Dante. Nasa bahay ka sa ganitong oras? Gulat na tanong ni Mama. Ninitian ko siya ng bahagya. Gusto ko sanang tanungin kung nasaan si Crystal, pero pinigilan ko ang sarili ko nang makita kong naroon pa ang mga bisita. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng may interes, at ang ilan sa kanila, lalo na iyong kasing edad ni Sarah, ay nagbigay pa ng mapang-akit na mga ngiti. Napailing ako sa loob-loob ko. Oo, Mama. Medyo pagod lang ako kaya naisip kong umuwi ng maaga ngayon pagsisinungaling ko. Pero magsasalita pa sana si Mama, ngunit may sumabat. Buti naman at nandito ka, Dante, sabi ng isang babae, iyong isa sa mga kanina pang nakangiti sa akin nang may ibang ibig ipahiwatig. Napahinga ako ng malalim, ngunit mumiti pa rin ako ng magalang. Gusto ko sanang pagalitan siya sa bastos niyang pagsingit, pero pinigilan ko ang sarili ko.
Ang asawa kasi niya ay isa sa mga mahalagang kliyente ng kumpanya at ayokong masira ang negosyo dahil lang sa maliit na issue. Ngunit sa totoo lang, nakakainis. May asawa na siya pero nagtatangkang manligaw sa akin. Oo, Dante, mabuting makita ka rito, sabad naman ng isa pa habang nakangiti ng may kapilyahan. At mas lalo kang gumagwapo ngayon, dagdag pa niya sabay tawa na parang bata. Diyos ko! Parang 5 taong gulang lang. Oh, tama siya, Dante, sabat ng una. Ang asawa mo ay tanga talaga para iwan kang mag-isa. Kung ako ang asawa mo, hindi kita iiwan kahit isang segundo. Tumingin ako kay mama na agad nagbalik ng alanganing ngiti sa akin. Well, hindi ikaw ang asawa ko, mahinahon kong sagot, bagaman may halong diin. Halata sa kanyang mukha ang pagkainis, ngunit pilit niyang itinago ito sa likod ng peking ngiti. Siyempre, hindi, sagot niya, pilit na tumatawa. At isa pa, hindi tanga ang asawa ko. Kaya sana, mag-ingat ka sa mga salitang binibitawan mo, sagot ko ng may matamis na ngiti ngunit malamig na tono. Nakita kong naglaho ang kanyang ngiti at napalitan iyon ng inggit at inis. Bago pa lumala ang sitwasyon, tinangka kong umalis, ngunit bigla akong hinawakan sa braso ng pangalawang babae. Tiningnan ko siya ng matalim at bagaman halatang natakot siya, hindi pa rin niya ako binitawan. Halika, Dante. Umupo ka muna rito sa amin. Bakit nagmamadali, sabi niya sabay haplos sa aking braso. Ano ba ito? May asawa na siya at ako rin ay may asawa. Anong klaseng kabastusan ito? Bitawan mo ako, mariin kong sabi. Ngunit patuloy pa rin siya. Ang sabi kong, bitawan mo ako. Ngayon ay ginamit ko na ang aking pinakamabigat na tono, dahilan upang bigla siyang umatras at manginig sa takot. Sa susunod, wag mo na akong hahawakan, malamig kong sabi. Dante, akala ko kasi. Hindi ko na siya pinatapos at agad akong tumalikod palayo. Pagdating ko sa harap ng silid ni Crystal, 3 beses akong kumatok ngunit walang sumasagot. Huminga ako ng malalim saka binuksan ang pinto. Nakita kong mahimbing siyang natutulog. Napabuntong hininga ako, isinara ang pinto at lumapit sa kama. Ipinatong ko ang mga gamot sa mesa at naupo sa tabi niya. Halata sa kanyang mukha ang kaputlaan. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang noo upang tingnan kung mailagnat siya, ngunit normal naman ang temperatura. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Crystal? Mahina kong bulong habang hinahaplos ang kanyang ulo. Matapos ang ilang minutong pag-upo sa tabi niya, napagpasyahan kong hayaang makatulog pa siya. Tumayo ako, inayos ang kumot sa kanyang katawan at saka lumabas upang pumunta sa sarili kong silid. Pagkatapos kong magbihis at magpahinga ng kaunti, bumalik ako sa kanyang silid. Tulog pa rin siya. Habang naglalakad ako sa labas ng kwarto, lumapit sa akin si Mama. Alam kong hindi ka umuwi dahil lang sa pagod. Sabihin mo nga, ano nang nangyayari, tanong niya, nakatingin sa akin ng may pagdududa. Wala naman, Mama, sagot ko, seryoso ang mukha. Huwag mo akong ginaganihan, Dante. Kilala kita. Hindi ka basta-basta uwi ng maaga. Halos pumapasok ka pa nga kahit may sakit ka. Kaya sabihin mo na ang totoo. Mama, please. Napabuntong hininga ako. Paano ba nagagawa ni Papa na tiisin ang kanyang kakulitan araw-araw? Umiti siya ng may kapilyahan. Sige, kung ayaw mong sabihin, ako na lang ang hula. Umuwi ka ng maaga dahil may sakit si Crystal, hindi ba? Napasinghap ako sa gulat, dahilan upang matawa siya at tapikin ang pisngi ko. Anak, ina mo ako. Akala mo ba maluloko mo ako? Sabi niya na may ngiti. Tumawag si Martin. Sinabi niyang masama raw ang pakiramdam ni Crystal nang umalis siya sa kolehiyo, paliwanag ko. Tumango si Mama. Tama nga siya. Halata ngang may sakit si Crystal nang dumating siya. Tinanong ko pa siya pero sabi niya ay ayos lang siya. Sinabi rin ni Ferrer na sumasakit daw ang tiyan niya, dagdag ko. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya, sabi ni Mama na may ngiti. Pagkatapos ay gumiti pa siya ng may biro. Pero alam mo, sobrang nakakatuwa. Sa unang pagkakataon, umuwi ng maaga ang anak kong masipag dahil sa kanyang asawa. Interesante, hindi ba? Mama, wag na nga, reklamo ko habang napapailing. Tumawa lang siya at ginulo ang buhok ko. Masaya ako na dumating si Crystal sa buhay mo, Dante. Sana ay manatili siya sa'yo palagi. Napatingin ako sa kanya, nagulat. Maniwala ka, anak. Siya ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay mo.
Bagay na bagay kayong dalawa, para kayong dalawang piraso ng iisang kabuuan. Huwag mo siyang hayaang mawala, Dante, marahan niyang sabi habang hinahaplos ang aking pisngi. At isa pa, dagdag niya habang nakangiti, ipagtapat mo na ang nararamdaman mo sa kanya. Huwag mo nang hintayin pa. Huwag mo ring hayaang siya ang maghintay. Umiti ako ng bahagya. Pagkaalis ni Mama, napangiti ako sa sarili ko. Tama siya. Si Crystal nga ang pinakamagandang nangyari sa akin. At bagaman matagal ko nang balak ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko, lalong tumibay ang loob ko ngayon. Ngunit hindi pa ngayon, hihintayin ko ang tamang panahon. 2 linggo mula ngayon. Sa mismong kaarawan niya. Hindi ko na mahintay ang araw na iyon. Crystal. Crystal. Halika na, magising ka. Napahimutok ako nang marinig ang isang tinig at lalo kong ibinaon ang ulo ko sa malambot na unan. Crystal, bangon na. Oras na ng hapunan. Kailangan mong kumain kahit kaunti. Muli kong narinig ang tinig na iyon. Dahil sa paulit-ulit na panggugulo, nainis ako at pilit kong iminulat ang aking mga mata, ngunit hindi ko agad magawa. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagpupunyagi, sa wakas ay nabuksan ko rin ang aking mga mata at nakita kong malabo pa ang aking paningin. Pagkatapos kong kuskusin ang aking mga mata gamit ang aking palad, tumingin akong muli, si Sarah pala iyon. Uy, kumusta ka na? Masakit pa ba ang tiyan mo? Tanong ni Sarah, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sinubukan kong bumangon, ngunit medyo mahirap dahil masakit pa rin ang tiyan ko. Sa kaunting pagsisikap, nakaupo rin ako ng tuwid at tinitigan ko siya. Medyo ayos na ako, pero sino ang nagsabi sa'yo na sumasakit ang tiyan ko? Tanong ko, may halong pagtataka. Si Dante, sagot niya, dahilan upang tumaas ang isa kong kilay sa gulat. Si Martin ang nagbalita sa kanya at kalaunan kinumpirma rin ni Ginoong Ferrer, paliwanag ni Sarah. Napabuntong hininga ako at napailing. Aba naman ang dalawang iyon. Hindi ba sila marunong manahimik kahit minsan? Sabi ko nang may pagkainis, dahilan upang matawa si Sarah. Nako, dapat nga magpasalamat ka dahil pinaalam nila kay Dante. Tingnan mo, bumili pa siya ng gamot para sa iyo, masayang sabi ni Sarah habang ipinapakita sa akin ang mga gamot. Ang kulit mo, nakangiti kong sabi. Alam ko naman yan, sagot niya sabay ngiti, ngunit agad ding nagbago ang kanyang ekspresyon at naging seryoso. Sigurado ka bang ayos ka lang? Mukha kang mas matamlay pa kaysa kanina, sabi ni Sarah at hinawakan ang aking noo. Oo, konting sakit lang sa tiyan, sagot ko nang may mahinang buntong hininga. Ayoko talagang nagkakasakit. Bakit hindi ka nagpunta sa doktor? Tanong niya ng marahan. Sa totoo lang, sobrang pagod ako at masakit ang tiyan ko. Hindi ko na kayang lumabas pa kanina, pero bukas pupunta na ako, sagot ko. Tumango siya bilang tugon. Siguraduhin mo yan, ha, sabi niya sabay taas ng hintuturo. Napangiti ako sa kanya. Halika na, kumain na tayo. Naghihintay na ang lahat, aya ni Sarah. Umiling ako. Hindi muna, gusto kong matulog pa ng kaunti. Hindi rin ako ganoon kagutom. Mamaya na lang ako kakain. Hindi pwede. Kailangan mong kumain kahit kaunti. Pagkatapos mong kumain, iinumin mo ang gamot mo at saka ka na matulog ng mahimbing, mariin niyang sabi. Sarah, please, pakiusap ko. Hindi, Crystal. Kailangan mong kumain, sagot niya, hindi ako pinakinggan. Sarah, ayoko talagang bumangon, muli kong pagmamakaawa. Napabuntong hininga siya. Sige na nga. Kung ayaw mong bumangon, ako na ang magdadala ng pagkain dito. Pero kakain ka, ha, sabi niya. Tumango ako. Konti lang ang ilalagay mo, ha. Baka sumama pa lalo ang pakiramdam ko, sabi ko, at tumango siya bago lumabas ng silid. Pagkaalis niya, ipinikit kong muli ang mga mata at napabuntong hininga. Napaigik ako nang maramdaman kong sumasakit pa lalo ang tiyan ko. Hinaplos ko ito upang maibsan kahit kaunti ang sakit. Habang ginagawa ko iyon, may kumatok sa pinto. Pasok, sabi ko sabay mulat ng mga mata. Pumasok si Dante, may dalang tray at bote ng tubig. Inilapag niya ang tubig sa upuan at naupo sa tabi ko, hawak pa rin ang tray. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong niya ng marahan. Maayos na ako, sagot kong may kasinungalingan, ayaw ko kasing mag-alala pa siya. Ganon. Kaya hindi ka na bumaba para kumain, tugon niyang may bahid ng sarkasmo. Tiningnan ko siya ng masama. Gusto ko ng tapat na sagot, Crystal. Kumusta ka talaga, seryoso niyang sabi.
Masakit pa rin ang tiyan ko, mahina kong sagot. Bakit hindi ka pumunta sa doktor, Crystal? Tanong niyang maihalong inis. Wala lang akong ganang lumabas. Sobrang pagod na ako, tapat kong sagot. Tumango siya. Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ang tray. Nang tumingin ako, halos mapairap ako, lugaw. Habang tinititigan ko iyon na may pagkainis, napatawa si Dante. Kainin mo na, sabi niya. Napangiwi ako ngunit sinimulan kong tikman ang lugaw. Bakit hindi mo sinabi sa akin na masama ang pakiramdam mo? At pinakiusapan mo pa si Ferrer na huwag kaming sabihan, hindi tama iyon, Crystal, sabi niya. Umiti ako ng bahagya. Ayaw ko lang kayong abalahin sa maliit na bagay na ganito, sagot ko. Umiling siya, tila hindi makapaniwala. Ang pagkakasakit mo ay hindi maliit na bagay, Crystal, mariin niyang sabi, ngunit agad ding bumaba ang tono ng kanyang boses. Makinig ka, Crystal. Kung may nararamdaman ka, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin, o kahit kanino sa pamilya. Maniwala ka, nagmamalasakit kami sayo, ako. Ibig kong sabihin, lahat kami. Hindi pa bigat ang pag-aalaga sayo, kaya sa susunod huwag mo nang itago, ha? Sa amin, sabi niya na ikinangiti ko. Pero teka, may mas magandang ideya ako. Sa susunod, huwag ka nang magkasakit, sabi niya na may biro, dahilan upang matawa ako. Hindi ko naman hawak yon, Dante, sabi ko habang tumatawa. Siyempre, hawak mo. Tigilan mo na ang pagiging malikot kung ayaw mong magkasakit, sabi niya. Napakunot noo ako. Anong kinalaman ng pagiging malikot sa pagkakasakit ko? Tanong ko. Naalala mo ba kaninang umaga? Tumama ang tiyan mo sa matulis na railing, kaya sumasakit yan ngayon, sagot niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Hindi naman siguro iyon ang dahilan ng sakit ng tiyan ko. At isa pa, inamin mong malikot ka, dagdag niya bigla. Ano? Kailan ko sinabi yon? Tanong ko habang nililimas ang lugaw. Sinabi mo, anong kinalaman ng pagiging malikot sa kalusugan ko? Tugon niya sabay ngiti. Napairap ako. Hindi ko sinasadya iyon. Hindi ko lang namalayan ang sinabi ko, sagot ko. Mumiti siya na para bang alam na niya. Ang kulit mo talaga, sabi niya habang natatawa. Napanganga ako. Tinawag niya akong makulit. Tumawa siya ng tuluyan at kinuha ang tray mula sa akin. Pagkatapos ay iniabot niya ang gamot at tubig. Bagaman nakasimangot pa rin ako, ininom ko ang mga iyon. Salamat sa gamot, sabi ko. Tumango siya. Sige, aalis na ako. Matulog ka na. Kung may maramdaman ka ulit, gisingin mo ako, okay, sabi niya. Umiti ako sa kanya. Magandang gabi, paalam niya habang tumatayo, dala ang tray at ang bote ng tubig. Magandang gabi, sagot ko. Tumango siya at pinatay ang ilaw bago lumabas. Napabuntong hininga ako at humiga. Nang maayos na ang posisyon ko, bahagya akong napangiti. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit nang sinubukan kong bumaligtad, napangiwi ako sa sakit, kaya nanatili na lang akong nakatihaya buong gabi. Hindi naman ako mamamatay, pero ramdam ko ang matinding panghihina. Bigla kong iminulat ang mga mata ko at mabilis na tumakbo papunta sa banyo upang sumuka. Para akong naubusan ng lakas matapos iyon. Pagkatapos kong magmumog, muli kong naramdaman ang pagkirot sa tiyan at sumuka ulit, hindi lang minsan, kundi 3 sunod-sunod. Nang sa wakas ay tila humupa na, muli akong nagmumog at naghugas ng mukha. Pero nang tinangka kong maglakad, bigla akong nahilo. Napakapit ako sa lababo at pilit kong pinakalma ang sarili ko. Pagkalipas ng ilang sandali, bahagya akong nakabawi, kaya dahan-dahan akong lumakad, gamit ang dingding bilang sandigan, hanggang makabalik ako sa kama. Pagkahiga ko, hinawakan ko ang aking tiyan na sobrang sakit na, habang ang isa kong kamay ay idinampi ko sa aking noo na mainit na rin sa lagnat. Napaiyak ako sa pagod at sakit. Pagkalipas ng ilang sandali ng pag-iyak, nakaramdam ako ng matinding uhaw. Pilit akong bumangon upang hanapin ang bote ng tubig, ngunit wala ito. Muling tumulo ang luha ko. Uhaw na uhaw ako, pero wala akong mainom. O Diyos ko, bulong ko habang umiiyak. Kailangan ko ng tubig, iyak ko sa sarili ko habang pilit na tumatayo. Pagdating ko malapit sa hagdan, napamura ako sa inis at taimtim na nagdasal na sana ay hindi ako madulas. Sa kabila ng hirap, sinubukan kong bumaba. 3 beses akong muntik madapa, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ako nasaktan. Nang sa wakas ay makababa ako, naupo muna ako sa sofa upang magpahinga. Kailangan ko ng tubig.
Iyon lang ang nasa isip ko habang dahan-dahan akong nagtungo sa kusina. Pagkapasok ko, kinuha ko ang isang baso, ngunit bago ko pa ito mailapit sa gripo, muling umikot ang paligid. Nabitiwan ko ang baso at nabasag ito sa sahig. O Diyos ko, mahina kong bulong habang pinipisil ang sentido ko sa sobrang hilo. Ngunit hindi ko na nakayanan. Sa susunod na sandali, unti-unting dumilim ang lahat, at bago tuluyang mawala ang malay ko, narinig ko ang isang pamilyar na tinig na tumatawag sa akin. Mahimbing akong natutulog nang marinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Napasinghap ako at iminulat ang mga mata. Muli kong narinig ang pagtawag, boses iyon ng aking kapatid na lalaki, at hindi lamang ako ang kanyang tinatawag din niya ang iba. Binuksan ko ang ilaw at agad na tumama sa paningin ko ang orasan sa tabi ng kama. 3:30 ng madaling araw. Napakunot ang noo ko nang muli kong marinig ang sigaw ni Ashton, kaya't dali-dali akong tumakbo palabas ng aking silid. Pagdating ko sa pasilyo, narinig kong nanggagaling ang kanyang boses sa ibaba. Agad akong bumaba ng hagdan. Sina Mama, Papa at Sarah ay nagmamadali ring bumaba. Pagdating ko sa sala, nadatnan kong nakahiga si Crystal sa sopa habang si Ashton ay nagsasaboy ng tubig sa kanyang mukha, bakas ang matinding pagkataranta. Mabilis akong lumapit sa kanila. Ano nang nangyari? Tanong ni Sarah, halatang nagulat sa nakita. Hinimatay siya, sagot ni Ashton. Agad kong hinawakan ang noo ni Crystal at napansin kong mainit ito. Mama, ang init ng katawan niya, sabi ko at bahagyang yugyug siya, ngunit hindi pa rin siya nagigising. Mabilis na lumapit si Mama at hinawakan din ang noo ni Crystal. Napaigik siya sa pagkagulat. Dalhin natin siya sa ospital, agad na sabi ni Mama. Tumango ako at marahan kong binuhat ang walang malay na katawan ni Crystal. Tumakbo ako palabas ng bahay, hindi na naghihintay sa iba, bagaman alam kong susunod sila. Mabilis kong binuksan ang sasakyan, pinaupo si Crystal sa likod, at agad na nagmaneho patungo sa ospital. Pagkaraan ng 5 hanggang 10 minuto, narating ko ang lugar. Wala akong sinayang na sandali. Muli ko siyang binuhat at mabilis na pumasok sa emergency room. Doktor. Kailangan ng tulong, sigaw ko, dahilan upang agad na lumapit ang mga staff. Maingat kong inilapag si Crystal sa stretcher habang ang mga nurse ay pumasok kasama siya. Doktor, mataas ang lagnat niya at nawalan siya ng malay. Hindi ko alam kung ano nang nangyari. Pakitingnan ninyo po siya, sabi ko, at tumango ang doktor bago pumasok sa loob ng silid. Ako na may naupo sa pinakamalapit na bangko, naghihintay sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin ang pamilya ko at umupo sa tabi ko upang ako'y pakalmahin. Ano nang eksaktong nangyari, Ashton? Tanong ni Papa, nakatingin sa kanya. Sabay-sabay kaming tumingin kay Ashton. Hindi ko rin alam, Papa. Nauuhaw ako kaya bumaba ako sa kusina. Doon ko siya nakita, may hawak siyang baso, pero bigla na lang niyang nabitiwan iyon at nawalan ng malay. Nang lapitan ko siya, napansin kong mataas ang lagnat niya. Dali-dali ko siyang dinala sa sopa at tinawag kayong lahat, paliwanag ni Ashton. Pero maayos naman siya nang huli kaming mag-usap bago maghapunan, sabi ni Sarah, kunot noong nakatingin sa saradong pinto ng emergency room. Anong nangyari sa'yo, Crystal? Napabuntong hininga ako at patuloy na nakatitig sa pinto. Pangalawang beses na ito ngayong linggo na na-ospital si Crystal. Una dahil kay Madison at ngayon, hindi ko na alam kung ano na naman ang dahilan. Habang nag-iisip ako, bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Ano na nangyari sa kanya, doktor? Ayos na ba siya? Agad kong tanong. Tumango ang doktor. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Razon. Matatag na ang kondisyon ng inyong asawa. Kinunanan na namin siya ng dugo at malalaman ninyo ang resulta sa lalong madaling panahon. Ngunit base sa kanyang kalagayan, tila nakain niya ang isang bagay na marumi o hindi ligtas kainin, paliwanag ng doktor. Napakunot ang noo ko. Ano po, pero ako mismo ang nagluto ng pagkain at palagi akong maingat, sabi ni Mama, halatang nag-aalala. Kung ganoon, maaaring kumain siya ng ibang bagay sa labas. Hindi pa po tiyak, hinala lamang ito. Makukumpirma natin kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, tugon ng doktor. Tungkol naman sa lagnat niya, binigyan na namin siya ng gamot para doon. Mawawala rin agad ang lagnat, dagdag pa niya. Tumango ako bilang tugon. Pwede ko na po ba siyang makita? Tanong ko. Tumango ang doktor at bahagyang umiti. Agad akong pumasok sa silid.
Nakahiga si Crystal, maputlang maputla at may mga nakakabit na tubo at wire sa kanyang katawan. Mabigat ang pakiramdam ko habang tinititigan ko siya. Ang puso ko'y parang pinipiga. Ang ganda pa rin niya kahit halatang mahina at lupaypay. Umupo ako sa tabi ng kama at marahang hinaplos ang kanyang noo, mainit pa rin ito. Kasalanan ko ito. Dapat dinala ko na siya agad sa ospital. Hindi ko dapat siya pinayagang magpahinga lang sa bahay. Ang tigas ng ulo mo, Crystal. Tingnan mo kung saan ka napunta dahil sa katigasan mo. Hindi ka ba pwedeng makinig kahit minsan? Bulong ko habang nakatingin sa kanyang walang malay na anyo. Hinawakan ko ang kanyang palad at marahang hinaplos iyon sa pagitan ng aking mga kamay. Ilang sandali pa, pumasok si Mama at ipinatong ang kamay niya sa aking balikat. Tumayo sana ako, ngunit pinigilan niya ako. Huwag kang mag-alala, gagaling din siya, mahinahong sabi ni Mama. Tumango ako ng bahagya. Dante, sinabi ko nang huwag kang masyadong mag-alala, ulit niya. Paano ako hindi mag-aalala, Mama? Nakikita ko siyang ganito, nasa ospital, mahina, walang malay. Kasalanan ko ito. Dapat dinala ko siya agad dito kahit ayaw niya, sabi ko, ramdam ang bigat ng loob. Umiling si Mama. Dante, huwag mong akuin ang sisi. Hindi mo kasalanan ito. Wala kang ginawa kundi tulungan siya. Kung tutuusin, ikaw nga ang bumili ng gamot nang malaman mong may sakit siya. Kaya tigilan mo ang pagbibintang sa sarili mo. Bahagya akong tumango. Pupunta na kami ni Sara at Papa. Si Ashton na muna ang sasama sa inyo rito ha, sabi ni Mama. Tumango ako bilang tugon. Ipagbigay alam mo sa amin kapag dumating na ang resulta ng tests, bilin pa niya bago lumabas ng silid. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Ashton dala ang kape. Umupo siya sa sopa malapit sa amin. Pagkaraan ng kaunting paghihintay, dumating ang doktor dala ang resulta. Tumayo kaming dalawa ni Ashton, sabay na nakatingin sa kanya. Doktor, kumusta po? Maayos na po ba siya? Tanong ko, halatang balisa. Oo nga po, ano nang nangyari sa kanya? Tanong din ni Ashton. Ginoong razon, tama ang hinala ko. Ayon sa resulta, may food poisoning siya. Base sa pagsusuri, nakain niya ang pagkaing kontaminado. Karaniwang hindi ito malubha at kadalasan ay gumagaling ang pasyente makalipas ang ilang araw. Sa ganitong kaso, kadalasang dulot ito ng bakterya tulad ng Salmonella o E. coli o virus gaya ng norovirus, paliwanag ng doktor. Nanlaki ang mga mata ko. Pero palagi siyang kumakain ng lutong bahay at siguradong malinis ang mga iyon. Si Mama o ang tagaluto ang naghahanda ng pagkain, sabi ko, may halong pagtataka. Baka may nakain siyang iba sa labas, sabat ni Ashton. Tumango ako. Marahil nga. Ngayon po, Doktor, ano ang kailangan naming gawin, tanong ko. Kailangan lang po niya ng sapat na pahinga, gamot, at isang maayos na diet plan, sagot ng doktor. Tumango kami ni Ashton. May iba pa po ba kaming dapat malaman, tanong ni Ashton. Dahil sa food poisoning, maaaring makaranas siya ng pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng gana, panginginig at pananakit ng mga kalamnan. Siguraduhin ninyong makakapagpahinga siya ng maayos, paalala ng doktor. Tumango kaming pareho. Ibibigay ko agad ang reseta at ang diet chart niya, sabi ng doktor at tumalikod na, ngunit agad ko siyang tinawag. Kailan po siya magigising, tanong ko. Sa loob ng 5 hanggang 6 na oras, magigising na siya, sagot ng doktor. Tumango ako. Sabihin ko kay Mama, wika ni Ashton bago lumabas ng silid, iniwan akong mag-isa kasama si Crystal. Muli akong umupo sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang noo. Bukas, magiging mahigpit na ako sa'yo, Crystal. Kahit umiyak ka o magtampo, hindi ako magpapadala, bulong ko at napabuntong hininga. Nagising ako na may matinding sakit ng ulo at napasinghap habang nililibot ng aking paningin ang paligid. Muli na naman akong nasa ospital. Napakunot ang noo ko at sinubukang alalahanin ang mga nangyari at doon ko naalala na ako'y nagsusuka, pagkatapos ay nauhaw at nang pumunta ako sa kusina ay nawalan ako ng malay. Napangiwi ako sa alaala at muling tiningnan ang paligid ng silid, saka ko nakita si Dante na natutulog sa sopa. Ito ang unang beses kong makita siyang natutulog at sa totoo lang, ang gwapo niya. Ang lalaking ito, napakagwapo talaga. Umupo ako ng dahan-dahan at patuloy siyang tinitigan ng may panaginipin kong mga mata hanggang sa biglang sumama ang pakiramdam ko.
Agad kong tinakpan ang bibig ko at tumakbo papunta sa kabilang pinto, ang banyo, at doon ay nagsuka ako ng sobra-sobra. Pagkatapos, nagbanlaw ako at nagmumog ng maayos. Nang makaramdam akong medyo maayos na ako, lumabas ako ng banyo, at doon ko siya nakita, si Dante, nakatayo sa harap ko. Ano nang nangyari? Nagsuka ka ba? Tanong niya, halatang nag-aalala. Bagaman may pag-aalala sa kanyang tinig, may kakaibang lamig sa tono nito. Ah, oo, pero ayos na ako ngayon, sagot ko, at tumango siya. Ngunit agad ding nagbago ang ekspresyon niya, mula sa pag-aalala patungo sa pagiging malamig at walang emosyon. Para bang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ano na nangyari sa akin? Tanong ko ng mahinahon. Na food poisoning ka, matipid niyang sagot. Napangiwi ako. Food poisoning? Talaga? O, tanging nasabi ko, naguguluhan at tiningnan siya. Pero nagulat ako nang makita kong tila galit siya, nakatingin ng masama. Ano? Tanong ko, taas kilay. Bago pa siya makasagot, muling sumama ang tiyan ko. Mabilis akong tumakbo pabalik sa banyo at nagsuka ulit. Ngayon, si Dante ay naroon na rin, niya ang buhok ko at marahang hinihimas ang likod ko. Diyos ko, ang kahihiyan nito. Pagkatapos kong maayos ang sarili, nag-flush ako, nagmumog at lumabas kasama siya. Inabot niya sa akin ang isang baso ng tubig at saka lumabas upang tawagin ang doktor. Napabuntong hininga ako habang naghihintay. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya kasama ang doktor at si Ashton. So, kumusta ang pakiramdam ninyo, Ginang Razon? Tanong ng doktor na may ngiti. Ginang Razon? Namula ako at tiningnan siya. Naghihintay pa rin siya ng sagot, ngunit sa halip na sumagot, napatingin ako kay Dante na ngayon ay seryoso at tila masama ang loob. Ano nang problema niya? Naiinis ba siya dahil tinawag akong Ginang Razon? Masakit ang ulo ko at parang gusto kong sumuka ulit, sagot ko. Tumango ang doktor. Normal lang iyan. Dahil may food poisoning ka, maaari kang makaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, kawalan ng gana, panginginig at pananakit ng kalamnan. Kailangan mo lang ng sapat na pahinga, paliwanag niya. Tumango ako ngunit napansin kong lalo pang tumigas ang ekspresyon ni Dante. Ginang Razon, may isa pa akong gustong itanong. Ayon sa resulta ng pagsusuri, nakakain ka ng pagkaing may mataas na antas ng bakterya. Ayon sa pamilya mo, madalas ka lang kumain ng lutong bahay at bihira sa labas. Kumain ka ba kamakailan sa ibang lugar? Tanong ng doktor. Napakunot ang noo ko at sinubukang alalahanin, ngunit dahil sa sakit ng ulo, hindi ko maipokus ang isip ko. Hindi ko po alam. Hindi ko matandaan kung may kinain akong kakaiba, sagot ko ng marahan. Ano nang ibig mong sabihin na hindi mo matandaan? Biglang sabat ni Dante, halatang galit. Napatigil ako nang makita ang pamumula ng kanyang mga mata. Agad namang lumapit si Ashton. Kalma lang, Dante. Hindi niya naman sinasadya, wika ni Ashton na may mahinahong tinig at mumiti ng bahagya sa akin. Walang problema, may oras pa naman siya para alalahanin. Nakasulat na sa reseta ang mga gamot niya. Pwede na rin siyang umuwi, pero siguraduhin ninyong susundin ang tamang diet at magpahinga siya ng maayos, sabi ng doktor bago umalis ng silid. Naiwan kaming tatlo. Tahimik. Halatang naiilang ako kaya't hindi ko magawang tumingin kay Dante. Crystal, tawag ni Ashton. Napatingin ako sa kanya, ngunit hindi ko pa rin magawang tumingin kay Dante, bagaman ramdam kong nakamasid siya sa akin. Ayos ka na ba ngayon? Tanong ni Ashton nang may ngiti. Tumango ako. Mabuti naman. Kukunin ko na ang discharge papers at mga gamot mo. Sa ngayon, isuot mo muna itong mask, sabi niya habang iniaabot iyon sa akin. Umiti ako bilang pasasalamat. Pag-alis ni Ashton, kaming dalawa na lang ni Dante ang naiwan. Tumingin ako sa kanya, ngunit abala siya sa cellphone, seryosong nakakunot ang noo. Gusto kong tanungin kung bakit siya galit, ngunit nag-alinlangan ako. Ang puso ko ay nagsasabing lapitan ko siya, ngunit ang isip ko ay nagsasabing huwag. Sa huli, pinili kong sundin ang puso ko. Ah, Dante, tawag ko. Hindi siya tumingin. Dante, ayos ka lang ba? Tanong ko muli, ngunit wala pa ring tugon. Dante, kausap kita, sabi ko nang may bahagyang diin. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang paningin at tinitigan ako ng malamig. Hindi ako obligado na sagutin ang lahat ng tanong mo, Crystal, tugon niya, kalmado ngunit mailamig sa bawat salita. Ang tono niya ay banayad, ngunit ang mga salitang iyon ay tila punyat na tumama sa dibdib ko.
Parang sinugatan niya ang puso ko nang hindi man lang sumisigaw. Tahimik kong tiningnan siya habang bumabalik siya sa kanyang cellphone. Wala akong nasabi pa. Pagbalik ni Ashton, sinabi niyang pwede na kaming umuwi. Isinuot ko ang mask at lumapit sa kanya. Ngunit sa aking paglalakad, muntik na akong matisod at napasandal sa pader. Hindi ka ba marunong maglakad ng maayos, Crystal? Biglang singhal ni Dante. Napatingin ako sa kanya at pilit pinigilan ang luha. Kumukurap lang ako ng kumukurap, ayaw kong umiyak sa harap niya. Hindi ako iiyak. Hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ng luha. Dante, tama na, pabulong na saway ni Ashton at tumingin sa akin ng may awa. Pasensya na, mahinahon kong sabi kay Dante. Lalo lang tumigas ang ekspresyon niya. Mariin niyang pinilipit ang labi at lumabas ng silid, iniwan kaming dalawa ni Ashton. Crystal, pasensya na sa ugali ni Dante. Hindi ko rin alam kung anong problema niya. Kakausapin ko siya mamaya, okay, sabi ni Ashton. Tumango ako, hindi ko na kayang magsalita. Lumabas kami ng ospital at nakita namin si Dante, nakatalikod, tila naghihintay. Paglapit namin, agad kong iniwas ang tingin. Umalis na tayo, sabi ni Ashton at tumango ako. Tahimik lang kami hanggang sa makarating sa kotse. Umupo si Dante sa driver's seat, at nang makitang si Ashton ay papasok sa likod, agad akong nagmadaling sumakay doon at mumiti ng bahagya bilang paghingi ng paumanhin. Umiling si Ashton at umupo sa tabi ni Dante. Habang naglalakbay kami pauwi, tumingin lang ako sa bintana upang iwasan ang kanyang tingin. Pagdating namin sa Razon Mansion, agad akong bumaba at nagmadaling pumasok. Nandoon sina Mama Razon, Papa Razon at Sarah, tila naghihintay sa amin. Crystal, kumusta ka na? Tanong ni Sarah at agad akong niyakap ng mahigpit. Ayos na ako ngayon, sagot ko, umiti kahit gusto ko nang umiyak. Buti na lang at maayos ka na. Natakot kami kagabi, sabi ni Ginang Razon, saka ako niyakap. Ginulat mo kami, anak, dagdag niya nang humiwalay kami sa yakapan. Pagod lang po, tapat kong sagot, kaya't napangiti siya. Pagdating ni na Ashton at Dante sa loob, biglang nagsalita si Dante. Correction, kami ang pagod dito. Habang ikaw ay mahimbing na natutulog sa kama ng ospital, kami ay gising buong gabi dahil sa iyo at sa iyong kapabayaan, malamig niyang sabi, dahilan upang mapasinghap ang lahat. Ako na may pilit pinipigilan ang luha ko. Dante, mahinahong ngunit mariing sambit ni Ginang Razon. Bakit, Mama? Wala naman akong maling sinabi. Dahil kay Crystal, wala tayong tulog kagabi, hindi ba? Balik ni Dante at tumingin sa akin. Kahapon, sinabi naming lahat na magpatingin ka sa doktor, pero pinilit mong hindi pumunta. Bakit? Dahil matigas ang ulo mo. Hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, Crystal. Dahil sa katigasan ng ulo mo, napilitan kaming magmadali sa ospital sa kalagitnaan ng gabi. Nag-alala kaming lahat at bakit? Dahil sa'yo at sa katigasan ng ulo mo, mariin niyang sabi. Dante, tama na, sigaw ni Ginang Razon. Sandali niyang ipinikit ang mga mata bago muling tumingin sa akin. Akala ko kasi, magiging maayos na ako matapos magpahinga, mahina kong sabi. Ah, ganun ba? Tugon niya ng sarkastiko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumulo ang luha ko at napahikbi. Crystal. Mahinahong tawag ni Sarah at lumapit sa akin, ngunit umiling ako at mabilis na tumakbo paakyat sa aking silid. Pagkapasok ko, agad kong isinara at inilock ang pinto, saka ako bumagsak sa kama at humagulhol. Galit na galit ako sa'yo, Dante Razon, sigaw ko, at patuloy na umiyak hanggang sa makatulog. Nagising ako na may pinakamasamang pakiramdam kailanman. Agad kong tinakpan ang bibig ko ng palad at tumakbo patungong banyo, at doon muli kong isinuka ang lahat ng laman ng aking tiyan. Pagkatapos ay nagmumug ako ng maayos bago lumabas ng banyo. Nang matapos ako, nagpasya akong maligo dahil pakiramdam ko ay sobrang dumi ko mula sa paulit-ulit na pagsusuka. Lumapit ako sa aparador, kinuha ang tuwalya at mga damit ko, at muling bumalik sa banyo. Matapos maligo, medyo gumaan ang pakiramdam ko kaya naisip kong tingnan ang cellphone ko. May ilang mensahe mula kina Martin, Ginoong Ferrer, mga kaibigan ko, at nakakagulat, pati mula kay Ashley. Ngayon kasi, parang masyado siyang malapit sa akin, halos dikit ng dikit. Napakunot ang noo ko at binasa ang lahat ng mensahe bago ko sila isa-isang sinagot. Sa huli, binuksan ko ang mensahe ni Ashley. Tinanong niya kung saan daw ako naroroon. Napairap ako at minabuting huwag na lang siyang sagutin.
Pagkatapos ay inilapag ko ang cellphone sa mesita sa tabi ng kama. Habang ginagawa ko iyon, napansin ko ang mga gamot na binili ni Dante para sa akin kahapon. Agad kong naalala ang masasakit niyang salita kagabi kaya't galit kong itinapon ang mga gamot palayo. Walang puso. Hindi ko na siya kakausapin kailanman. Sino ba siya para pagsalitaan ako ng ganoon? Ano bang iniisip niya na sinasadya kong magkasakit para lang gambalain siya at ang pamilya niya? Napakalaking hangal. Bigla akong natigilan nang maramdaman kong may kung anong basa sa palad ko. Pagtingin ko, luha ko na pala iyon. Kailan pa ako nagsimulang umiyak? Umiling ako sa sarili at pinunasan ang mga luha ko, ngunit patuloy silang bumabagsak hanggang sa tuluyan na akong humikbi ng malakas. Walang puso, singhal ko habang umiiyak. Hindi naman ito ang unang beses na may sumigaw o nanakit sa akin, pero hindi ko inasahang si Dante pa ang gagawa niyon, lalo na ngayong maisakit ako. Correction, kami ang pagod dito. Habang ikaw ay mahimbing na natutulog sa kama ng ospital, kami ay gising buong gabi dahil sa iyo at sa iyong kapabayaan. Muling umalingaw sa isip ko ang mga salitang iyon, kaya't lalo akong napaiyak. Kamailan ko lang na-realize na may nararamdaman pala ako para sa kanya, tapos ganito pa ang ginawa niya, mahinahon kong bulong. Pasanin ba ako sa kanya? Oo, dahil sa akin, nag-alala siya at ang pamilya niya. Dahil sa akin, hindi sila nakatulog kagabi. Dahil sa akin, gumasto sila ng pera. Kasalanan ko lahat. Hindi ko na dapat piniling manatili rito. Pero ngayon, hindi na. Uwi na ako sa sarili kong lugar. Oo, iyon ang gagawin ko. Sa isip na iyon, tumayo ako at lumapit sa aparador. Binuksan ko iyon at kinuha ang maleta. Inilapag ko ito sa kama at nagsimulang mag-empake ng mga damit. Habang abala ako, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dante. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita akong nag-iimpake. Tiningnan ko siya ng masama at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Crystal, ano nang ginagawa mo? Tanong niya at mabilis na lumapit sa akin. Tigilan mo yan, sabi niya habang hinahawakan ang kamay kong nag-aayos ng gamit. Ano nang ginagawa mo? Ibinalik ko ang parehong tanong at tinitigan siya ng matalim. Crystal, itigil mo iyang ginagawa mo, mariin niyang sabi sabay turo sa akin ng kanyang daliri. Bakit? Inis kong tanong at muling ipinagpatuloy ang pag-iimpake. Crystal, huwag kang matigas ang ulo. Tumigil ka na, sabi niya nang may halong galit. Wala kang karapatang utusan ako, mariin kong sagot habang nakahalukip-kip. Crystal, huwag, sabi niya nang mababa ngunit matalim ang tono. Nang makita ko ang anyo niyang puno ng galit, na puno ng luha ang aking mga mata. Bigla namang nagbago ang ekspresyon niya, mula sa galit tungo sa pag-aalala. Lumapit siya sa akin at biglang yakap ako ng mahigpit. Patawad, 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 paulit-ulit niyang sabi habang lalo akong napaiyak. I hate you, umiiyak kong sabi habang mahigpit ding yumakap pabalik. Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Mayabang ka. Walang puso. Bastos. Parang bato, walang emosyon. Patuloy kong binibitawan ang mga salitang iyon habang hinahaplos naman niya ng marahan ang buhok ko. Iyon lang ba? Biro niyang tanong nang matapos ako, sabay mahinang tawa. Hinampas ko ang dibdib niya at tinitigan siya ng masama. Galit ako sa'yo, madiin kong sabi at muli kong hinarap ang maleta, ngunit bigla niya akong niyakap mula sa likuran. Patawad, Crystal. Talagang patawad. Huwag kang umalis, pakiusap, mahina niyang sabi habang mas hinigpitan ang yakap. Pero dahil sa akin, nag-alala ka at ang pamilya mo, hindi ba? Kaya hayaang umalis ako, sabi ko habang pilit ko makawala. Una sa lahat, hindi lang sila pamilya ko, kundi pamilya mo rin. Pangalawa, humihingi ako ng tawad, mahinahon niyang sagot. Pasensya na kung naging masungit ako. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Pero kagabi, tumanggi kang magpatingin sa doktor. Nang mawalan ka ng malay at makita kong maputla ka at mahina, sobrang natakot ako. Ang makita kang ganoon ay parang tinutusok ang puso ko, Crystal, sabi niya habang hinahaplos ang pisngi ko. Sa tuwing nasasaktan kita, ako rin ang nasasaktan. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko, pero hindi ko nagawa. Patawad. Sobrang patawad, at nangangako akong hindi na maulit, dagdag niya sabay hawak sa magkabilang pisngi ko at hinalikan ang noo ko. Sa isang halik lang na iyon, tila sumayaw ang libo-libong paru-paro sa aking tiyan. Ang ganda mo kapag namumula, mahina niyang sabi habang pinupunasan ang mga luha ko. Huwag ka nang umiyak.
Hindi bagay sa'yo ang luha, sabi niya ng may ngiti. Tumango ako. Pero naging masungit ka talaga, sabi ko habang sumisinghot at muli siyang humingi ng tawad. Maghahanda ako ng pagkain mo, alok niya, ngunit umiling ako. Crystal, babala niya. Pakiusap, kakasuka ko lang. Hindi ko kaya kumain. Nangangako akong kakain ako mamaya, sabi ko at tumango siya sa pag-unawa. Sige, umupo ka muna sa kama. Ako na ang mag-aayos ng gamit mo, sabi niya ng marahan. Hindi agad kong tugon kaya't matalim niya akong tiningnan. Hindi ka aalis, mariin niyang sabi. Crystal, seryoso ako. Hindi kita palalayasin. Humingi na ako ng tawad at kung kinakailangan, gagawin ko ulit pero hindi kita palalayasin, sabi niyang may diin. Pero dahil sa akin. Crystal, pakiusap. Pamilya mo rin sila. At pasensya na sa mga nasabi ko kahapon. Hindi ko dapat sinabi iyon. Pero huwag kang umalis, pakiusap, taimtim niyang sabi. Napangiti ako ng bahagya, kaya tila nabunutan siya ng tinik. Pinaupo niya ako sa kama at siya naman ay abala sa pagbabalik ng mga gamit ko sa aparador. Diyos ko, ang gwapo ng lalaking ito. Simpleng paglipat lang niya ng mga damit, pero para bang modelo siyang galing sa magasin. Ngayon ko lang napansin, itim ang t-shirt niya at shorts. Mas lalo siyang gumuwapo. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong humaplos sa puso ko habang pinagmamasdan siya. Nilingon ko ang cellphone ko, 11:30 na ng umaga. Uy, hindi ka pumasok sa trabaho, tanong ko. Umiti siya ng maliwanag. Grabe ang ngiti niya. Hindi muna. May sakit ang asawa ko ngayon, kaya mag-aalaga muna ako, biro niya, dahilan upang mamula ako at umiwas ng tingin. Narinig ko siyang tumawa at lalo akong nahiya. Pagkatapos niyang mag-ayos, umupo siya sa tabi ko at mumiti. Natakot ako kagabi, sabi niya sabay tawa. Pasensya na kung natakot kita. Akala ko kasi, magiging maayos ako matapos magpahinga, sagot ko nang may maliit na ngiti. Huwag mo nang ulitin ha, sabi niya. Tumango ako. At isa pa, kahit hindi ko na planong sigawan ka ulit, kung sakaling mangyari iyon, imbes na umalis ka, bugbugin mo muna ako hanggang matauhan ako. Okay, biro niya kaya natawa ako ng malakas. Maniwala ka, plano ko talagang saktan ka sa ospital pa lang, biro ko rin, dahilan para matawa siya. Gutom ka na ba? Tanong niya. Napangiwi ako. Crystal, babala niyang muli. Hindi pa maganda ang pakiramdam ko, reklamo ko. Pero kailangan mong inumin ang gamot mo, sagot niya ng mahinahon. Sige, pero kaunting pagkain lang, sabi ko. Tumango siya at lumabas. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya bitbit ang tray. Sopas na kamatis. Umiti ako at nagsimulang kumain. Sa totoo lang, paborito ko iyon. Pagkatapos, inabot niya sa akin ang gamot at tubig. Umiti ako bilang pasasalamat. Nagkwentuhan kami ng kung ano-ano hanggang sa muli niyang banggitin ang tungkol sa pagkain kinain ko kahapon. Sabi ng doktor, may nakain kang hindi malinis. Pero sigurado akong maayos ang pagluluto ni mama at ng tagaluto natin. At kung nagkamali man sila, bakit ikaw lang ang nagkasakit? So, baka may nakain kang iba, tanong niya. Siguro. Oo, pala. Kumakain ako sa cafeteria sa kolehiyo, sagot ko at bigla kong naalala. Oo nga, doon ako kumain kahapon. Pagkatapos kong kumain, doon na sumakit ang tiyan ko, sabi ko, napakunot ang noo. Pero palagi naman akong kumakain doon at hindi pa ako nagkakasakit dati. Bago ko pa naituloy ang sinasabi ko, tumunog ang cellphone ko. Mensahe iyon mula kay Ginoong Ferrer, nagpapagaling daw siya sa akin. Sinagot ko iyon at aksidenteng nabuksan ang chat ni Ashley. Ashley! Bigla kong naalala na siya ang nag-abot ng pagkain ko kahapon, pati ang tubig na maalat. At sa buong oras na iyon, tila may pilyang ngiti sa labi niya. Kamakailan, masyado siyang malapit sa akin, laging nagyayaya lumabas na hindi naman niya dati ginagawa. At nagsimula ang lahat ng dumalaw si Madison sa aming kolehiyo. Gusto kong mamatay si Dante Razon na asawa sa pinakamasakit na paraan. Pag namatay siya, siguradong babalikan ni Dante ang unang pag-ibig niya, si Madison. Mga salitang sinabi ni Ashley. Alam ba niya kung sino ako? Si Madison ba ang nag-udyok sa kanya? O nagkataon lang ang lahat ng ito? Nanlaki ang mga mata ko sa biglaang pag-unawa, baka nga si Ashley ang may kagagawa ng lahat. Crystal, tawag ni Dante, kumakaway sa harap ng mukha ko.
Ano nang iniisip mo? Tingin ko, may alam ako, mahina kong sabi. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong niya, mahinahon ang tono. Kahapon, si Ashley ang nag-abot sa akin ng pagkain at tubig. Pero ang tubig, maalat, sagot ko. Ashley? Kunot noon niyang tanong. Kaibigan, sabi ko ng mahina. Sa tingin mo, kaya niyang saktan ka? Hindi ako sigurado. Pero kaya niyang saktan si asawa ni Dante Razon, diretsong sabi ko. Nagtaka siya kaya ipinaliwanag ko ang lahat, ang pagiging obsessed ni Ashley kay Madison, ang mga masamang salitang binitiwan niya laban sa akin, at ang kakaibang kilos niya nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos kong magsalita, namutla si Dante at tila hindi makapaniwala. Lumapit siya at bigla akong niyakap ng sobrang higpit. Dante. Hindi ako makahinga, sabi ko kaya agad niya akong binitiwan at hinawakan ang aking mukha. Patawad, patawad. Dahil sa akin, ikaw ang nahihirapan, sabi niya, puno ng pagsisisi. Umiling ako. Hindi mo kasalanan. Kung tama ang hinala ko, si Ashley lang ang dapat sisihin. Huwag mong akuin ang lahat. Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tanong niya. Hindi ko rin alam, tapat kong sagot. Napailing siya at napabuntong hininga. Sige, patatawarin kita sa pagkakataong ito. Pero simula ngayon, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat, maliwanag, sabi niya at tumango ako. Ngayon, ibigay mo sa akin ang numero ni Ashley. Ipapasiyasat ko kay Martin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, sabi niya. Ibinigay ko ang numero at tumango siya. Isa pa, sabi niya ng seryoso. Ano yon? Tanong ko. Hindi ka na mag-aaral sa kolehiyong yan. Ililipat kita sa Asia Institute, sabi niya. Nanlaki ang mga mata ko. Ano Dante? Hindi ako lilipat, lalo na roon. Napakamahal doon. At saka, walang problema sa kolehiyo ko. Crystal, pakiusap. Mas ligtas at mas maganda ang mga pasilidad sa Asian Institute, paliwanag niya. Pero hindi pa naman sigurado kung si Ashley nga ang may kasalanan. Hindi makatarungan na lumipat ako dahil lang sa kanya, mariin kong sabi. Crystal, pakinggan mo ako. Kung tama ang hinala natin at alam ni Ashley na asawa kita, pwede niya itong ipakala. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang magiging gulo kapag nalaman ng lahat. Sa Asian Institute, may sapat na seguridad para protektahan ka kung sakaling may mangyari, kalmadong sabi ni Dante. Pero napakamahal niyon, reklamo ko. Crystal, asawa kita. Responsibilidad kitang alagaan. Bilang asawa mo, tungkulin kong siguraduhing ligtas ka at komportable. Kaya huwag mo nang isipin ang gastos, ako na ang bahala, sabi niya, ngunit umiling ako. Dante, hindi. Crystal, pakiusap, putol niya sa akin. Para lang ito sa kaligtasan mo. Alam kong independent ka, pero hayaan mong alagaan kita, pakiusap. Sa tono niyang iyon, hindi ko magawang tumanggi. Sige, pero kalahati ng bayad ako, kalahati ikaw, sabi ko. Napabuntong hininga siya ngunit tumango. Sige na nga. Mukhang hindi ko talaga kayang manalo sa'yo. Umiti ako. Siyempre, hindi mo kaya, sagot ko sabay kumpas ng buhok na parang artista. Tumawa siya. Saka nga pala, kailan mo ako naging asawa? Tanong ko nang aasar. Noong araw na ikinasal tayo, sagot niya na parang napaka-obvious, dahilan upang matawa ako. Ang tanga mo, sabi ko. Hindi, ikaw ang tanga. Alam kong iba ang ibig mong sabihin, sagot niya sabay tawa. Kung ganoon, aalis na muna ako. Kakausapin ko si Martin. Magpahinga ka, sabi niya ng mailambing at lumabas ng silid. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang papalayong anyo niya. Asawa pala talaga. Pagkatapos ng hapunan, lahat ay tumayo at umalis patungo sa kani-kanilang kwarto, maliban sa akin at kay Dante. Pumunta si Dante sa kanyang silid-aralan dahil nais niyang makipag-usap kay Martin, samantalang ako ay nagpasya na maglakad-lakad sa kanyang hardin. Lumabas ako sa pangunahing pintuan at nagtungo sa hardin. Paraiso. Langit, bulong ko habang nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa aking mukha. Napapalibutan ako ng mga bulaklak at ang liwanag ng buwan ay nagpapaganda pa sa tanawin. Umiti ako, nagyakap ng aking mga bisig sa dibdib at nagsimulang maglakad. Sobrang ganda ng katahimikan, isip ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa hardin hanggang sa maumay. Bagamat gusto ko nang bumalik sa aking kwarto at magpahinga,
Napakaganda ng gabing ito kaya nagpa siya akong umupo sandali kaysa umalis agad. Lumapit ako sa isang bangko at umupo, ngumiti habang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa aking mga binti. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang paligid. Parang panaginip ang lahat dito. Isang magandang panaginip. Lalo pang naging makulay at makabuluhan ang aking buhay mula nang makilala o mas maayos sabihin, mula nang ikasal ako kay Dante. Bago ko siya nakilala, simple at payak lang ang buhay ko. Wala akong ginagawa na espesyal at puno ng mga pangarap. Ngayon, nananatili akong isang simpleng babae na may pangarap, ngunit may kaibang katotohanan, ngayon ako ay asawa ng isang bilyonaryo. Mas tama sigurong sabihin, bilyonaryang bagong kasal. Bago ang kasal namin, hindi ko kailanman inakala na magpapakasal ako sa isang bilyonaryo. At saka, bago si Dante, hindi ko talaga iniisip ang pagpapakasal, lalo na pagkatapos kong malaman ang ginawa ng tatay ko sa nanay ko. Alam ko na hindi lahat ng lalaki ay pareho. Ang pagiging tapat ng tatay ko sa nanay ko ay hindi nangangahulugang ganun lahat ng lalaki. May mga lalaki na tunay na nagmamahal at tapat sa kanilang asawa o kasintahan, ngunit natatakot ako na baka ang aking magiging asawa o kasintahan ay katulad din ng tatay ko. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan ng nanay ko, ngunit sabi ng lola ko, labis siyang nasaktan at halos hindi na maibalik ang dati niyang sigla. Bago pakasalan ang tatay ko, siya ay masayahin, ngunit pagkatapos makasama ang tatay ko, unti-unti siyang nagbago. Mula sa pagiging masiglang babae na gustong sulitin ang bawat sandali, naging tila patay na lamang sa loob. At wala akong balak maging katulad niya. Kaya ganoon ang aking takot sa relasyon. Ngunit kay Dante, iba ang pakiramdam. Iba ang bawat bagay sa kanya. Oo, kaninang umaga ay medyo naging matigas siya sa akin, ngunit bukod doon, siya ay napakabait. Sa kanya, nararamdaman kong masaya at ligtas ako. Pakiramdam ko'y sapat na ang kanyang presensya para maramdaman ang seguridad. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa loob ng ilang buwan, ngunit ngayon, nais ko lang sulitin ang bawat sandali kasama siya. Nais kong lumikha ng mga alaala na walang pagsisisi sa hinaharap kahit na kami magkalayo. May kirot sa aking dibdib kapag iniisip kong hiwalayan kami ni Dante. Sa loob lamang ng ilang buwan, naging sobrang malapit na ako sa kanya at sa kanyang pamilya, kaya ang pag-iisip ng pagkakahiwalay ay nakakaalala. Isang bahagi ng akin ay nais na mamuhay kasama siya magpakailanman, at ang isa pang bahagi ay nais siyang palayain mula sa hindi inaasahang kasal. Alam kong hindi niya sinasabi, ngunit tiyak akong hindi niya gustong ipagpatuloy ang aming kasal. At hindi ko siya masisisi, sino ba ang lalaki na magiging masaya sa pakikipagkasal sa isang estranghero? Wala. Isipin mo, kung maghiwalay kami at siya ay magsimulang makipag-date o magpakasal sa iba, mararamdaman kong saktan at maipagtaksil ng walang dahilan. Hindi pa ako umiibig kay Dante, ngunit unti-unti ay tumitindi ang aking damdamin, at alam kong hindi niya maibabalik ang aking nararamdaman. Ginagulo nito ang sitwasyon para sa akin. Sana'y nagkakilala kami sa ibang pagkakataon, ngunit alas, tiningnan ko ang buwan na nagniningning sa kanyang liwanag. Napakaganda. Narinig ko ang ubo o mas tama siguro ay pilit na ubo. Tumingala ako sa kanan at nakita si Dante na nakatayo malapit sa akin. Kailan siya dumating? Hay, bati ko na may maliit na ngiti at mumiti rin siya sa akin bago umupo. Alam mo, dapat nasa kwarto ka na sa ganitong oras, sabi niya ng mahigpit. O, halika na. Pagod na ako kanina at bukod pa rito, sobrang ganda ng panahon, tugon ko at iniling niya ang ulo bago ngumiti. Ikaw lang ang laging tumatanggi sa mga hiling ko, sabi niya na may tawa. Kasi hindi ka nagre-request, Dante. Lagi kang nag-uutos at pinipilit mo akong gawin ang mga bagay na ayaw ko, kaya kailangan kong ipaglaban ang sarili ko, sagot ko at tumawa siya. Pero dahil gusto kitang protektahan, wika niya sabay kumindat. Namula ako ng kaunti at tumingala sa ibang direksyon. Lumipas ang 5 minuto ng katahimikan bago nakatanggap si Dante ng mensahe. Nang makita niya ito, agad na nagbago ang kanyang mukha mula sa payapa tungo sa pag-aalala at galit. Anong nangyari? Tanong ko habang nakataas ang kilay. Tumingin siya sa akin bago lumingon. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng ilang sandali. May punto ka, sabi niya, nakatingin sa malayo. Ha? Nagulat ako. Hindi maintindihan ang sinabi niya at nakita ang tila pagsisisi sa kanyang mukha. Dante, ano nang nangyari? Tanong ko muli at hinawakan ang kanyang palad. Tama ka tungkol kay Ashley.
Totoo, may ginawa siya sa pagkain mo, sabi niya, hinihintay ang reaksyon ko. Ngunit hindi ako nagulat, sa katunayan, inaasahan ko na iyon ang ginawa ni Ashley, kaya ang kumpirmasyon ni Dante ay hindi na nakakagulat. Hindi ka ba nagulat? Tanong niya, nakataas ang kilay. Inaasahan ko ito, sagot ko at umiling. Pasensya na, bulong niya, ngunit iniling ko. Huwag kang magsisi, Dante. Hindi ito kasalanan mo, sabi ko, ngunit nanatili siyang maisama ng loob. Ngunit, tinrato kita ng hindi tama kahit hindi ito ganap na kasalanan mo, wika niya. Dante, ano man ang nangyari kanina ay dahil sa pag-aalaga mo at tapos na yon. Hindi na ako galit, kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo, sagot ko, at tumango siya, ngunit halatang nalulungkot. Dante, tawag ko sa kanya sa mahigpit na tono, at napangiti siya ng kaunti. Napaka-mature mo sa edad mo, alam mo ba iyon? Tanong niya, at tumango ako ng may pride. Mumiti siya at rinalo ang buhok ko, at mumiti rin ako sa kanya. Gusto mo bang marinig ang buong kwento? Tanong niya ng malumanay. Tumango ako. Tama ang sinabi mo tungkol kay Ashley. Isa siyang malaking tagahanga ni Madison at palaging nais akong mapasama sa kanya. Nang malaman niya sa araw ng aming kasal na ako ang ikakasal mo at hindi si Madison, biglang naging mas aktibo siya sa Twitter, paliwanag niya. Nagsulat siya ng mga nakakainis na bagay tungkol sa akin at nagbigay ng banta sa panggagahasa at kamatayan, dagdag niya, habang nagdilim ang mukha sa galit. Ang araw na naroon si Madison sa iyong kolehiyo, malamang narinig ni Ashley ang pag-uusap niyo dahil may footage na nakita siyang umalis 5 minuto matapos kang umalis. Ngunit wala ng karagdagang footage. Bagamat hindi siya nakipag-ugnayan kay Madison o sa sinumang malapit sa kanya, nakita siyang nagtatamper sa pagkain mo sa cafeteria, ngunit hindi malinaw kung ano mismo ang ginawa niya, paliwanag ni Dante. Minsan talaga, hindi ko maintindihan kung paano kayang lampasan ng ilang tagahanga ang hangganan dahil lang hindi nangyari ang gusto nila. Crystal, bigla niyang niyakap ang balikat ko para kunin muli ang atensyon ko. Saan ka napadpad sa isip mo? Tanong niya. Umiling ako. Anong gagawin mo kay Ashley ngayon? Tanong ko ng mahinahon. Ang ginawa niya ay kasuklam-suklam at karapat-dapat siyang parusahan, sagot niya ng galit. Pero kung makukulong siya, maaaring mabunyag ang pagkakakilanlan ko at ang kanyang krimen. Paano kung gawin niya iyon sa galit? Tanong ko, bahagyang natatakot. Hindi ko alam. Hahanap tayo ng paraan, sagot niya. Tahimik ulit kami sandali. Isang tanong ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko, ngunit hindi ko alam kung paano itatanong. Crystal, niyakap niya muli ang balikat ko. Wala. Wala naman, sabi ko at natahimik. Alam mo, pwede mong ibahagi sa akin ang mga problema mo, di ba? Tanong niya. Tumango ako at nagpasiya ng itanong. May tanong lang ako, bulong ko. Sige, itanong mo, wika niya, hinihikayat ako ng ngiti. Bakit hindi ibinubunyag ng pamilya ni Madison ang pagkakakilanlan ko? Hindi ko naman gusto, pero bakit hindi nila ginagamit laban sa atin? Madali nilang magagawa iyon para makapaghiganti, tanong ko, medyo nag-aalala. Hindi nila binubunyag dahil tuloy-tuloy na nilang nawawala ang lahat. Kung susubukan nilang ibunyag, mabilis kaming kikilos at hindi sila makakasurvive. Sa ganitong paraan, sinusubukan pa rin nilang makabawi at isang pagkakamali lang ay may mabigat na kapalit, paliwanag ni Dante. At si Madison, tanong ko, nakataas ang kilay. Noong sikat pa siya, oo, ngunit ngayon hindi na ganoon. Ang pagkakasal ko sa iyo imbes na sa kanya ay parang cherry on top sa lahat. Ilang araw lang siyang nakakuha ng hype matapos ang kasal namin, ngunit tuluyang nawala. Nawawala na siya, at kung ibubunyag niya ang pagkakakilanlan mo, pansamantalang sikat lang siya, ngunit ikukumpara siya sa iyo ng media, at iyon na ang magiging huling palo sa kanyang karera, paliwanag niya. Ano nang ikukumpara nila? Mas maganda naman siya. Lahat siya papupurihin, sabi ko at tumawa. Narinig mo na ba ang tungkol sa cosmetic surgery? Tanong niya. Ginawa niya iyon? Gulat ko. Oo, iyon ang dahilan kung bakit palaging perpekto ang anyo niya. Maraming tao ang galit sa ugali niya at handang sirain siya dahil doon. Samantala, natural ang ganda mo, paliwanag niya na may ngiti. Namula ako sa kanyang sinabi. Pero paano kung ibunyag ni Ashley? Walang dahilan para hindi niya gawin iyon, sabi ko, muling natatakot. Si Ashley ang iisang exception sa ngayon. Kahit ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin, sagot niya. Hindi natin pwedeng iwan siya matapos ang ginawa niya.
Hindi rin natin alam kung anong gagawin niya sa galit, sabi niya. Pwede naman nating patawarin siya sa pagkakataong ito at bantayan lang ang bawat kilos niya. Magiging ligtas pa rin ako at mananatiling nakatago, sagot ko. Crystal, hindi ko pwedeng iwan siya. Huwag kang mag-alala. Si Martin ay nag-iimbestiga na sa nakaraan niya at may history siya sa droga at iba pang iskandalo. Posibleng makulong siya sa ibang krimen kung hindi sa ginawa niya sa'yo, paliwanag niya. Kung iyon ang plano, kailangan nating maging maingat, wika ko. Matapos ang ilang sandali, nagpa siya kaming bumalik sa aming mga kwarto. Habang naglalakad, nadulas ako sa isang bagay. Ngunit bago ako mahulog, hinawakan ako ni Dante at hinila palapit sa kanya. Napahinga ako sa gulat. Sobrang lapit namin sa isa't isa, halos magkadikit ang aming ilong. Nagtagal kami sa pagtitig sa isa't isa, nakalimot sa paligid. Sa biglang pagkilos, inilagay ni Dante ang kanyang kamay sa aking baywang, at isa pa sa kanyang kamay ang dumikit sa aking pisngi, pinapakita ang pagmamahal at proteksyon. Hininga namin ay mabigat sa lapit na iyon. Biglang isinara ni Dante ang kanyang mga mata at dahan-dahang lumapit sa aking mga labi. At ako rin, isinara ko ang mga mata at lumapit sa kanya. At iyon na. Nadama ko ang lalaking pinapahalagahan ko. Ang lalaking naging pinakamagandang panaginip ko. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Sandali lang kami natahimik, pinaparamdam ang bawat pagdampi, hanggang sa dahan-dahang nagsimula siyang halikan ako ng malumanay at puno ng pagmamahal. Mahiwaga. Ito ang aking unang halik mula sa lalaking nagiging lahat sa akin. Sa ilalim ng buwan, bituin at napapaligiran ng bulaklak at malamig na simoy ng hangin. Perfect. Matapos ang halik, hinawakan niya ang aking noo sa kanya at nanatiling tahimik. Kaligayahan. Matapos ang aming munting sandali, bahagya kaming naghiwalay ng tingin at tiningnan ang isa't isa. May mapang-akit na ngiti si Dante sa kanyang mukha na agad nagdulot sa akin ng pamumula, kaya tiningnan ko siya ng malayo. Bakit ka tumitingin palayo sa akin, Githin? Tanong ni Dante at bigla niya akong hinila papalapit sa kanya, na ikinagulat ko. Mumiti siya sa aking reaksyon at halikan ang aking kaliwang pisngi nang may pagkayamot na tila naglalaro. Maganda ka, bulong ni Dante nang may pangarak sa tinig, kaya't muli akong lumingon palayo sa kanya. Crystal, tawag niya at hinila ang aking mukha palapit sa kanya. Crystal, matagal ko nang nais ipahayag ang aking nararamdaman, ngunit hinihintay ko ang tamang pagkakataon. Ngunit dahil abutin pa ng 2 linggo bago dumating ang tamang oras, sa palagay ko, hindi ko na kayang maghintay, huminto siya at malalim na huminga. Crystal, mahal kita. Totoo, labis-labis kitang mahal. Hindi ko alam kung kailan ako nahulog sa'yo, ngunit narito ako ngayon, labis at malalim ang pagmamahal ko sa'yo, wika niya, na ikinagulat ko ng labis. Parang huminto ang lahat sa paligid ko. Lahat ay naging malabo. Tanging si Dante ang malinaw sa aking paningin. At nais kong bigyan ng pagkakataon ang ating kasal. Nais kitang makasama sa aking hinaharap, palagi at magpakailanman, pagtatapos ni Dante at tumingin sa akin, hinihintay ang aking tugon. Ngunit labis akong nabigla at hindi agad nakasagot. Agad kong inilayo ang aking sarili sa kanyang mga bisig at tiningnan siya ng may gulat. Sinubukan kong magsalita ngunit hindi ko magawa. Sa huli, pinilas ko ang aking pulso upang maniwala sa aking naririnig. Totoo ba ito? Natatawang sabi ni Dante. Iyan ba ang tugon mo sa aking pag-amin? Tanong niya, may kislap ng aliw sa kanyang mga mata. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ko, hindi makapaniwala. Oo, sagot niya ng may kaunting ngiti. Bakit? Tanong ko ng may pagkagulat. Hindi ko maipaliwanag. Si Dante, ang kaakit-akit na bilyonaryo, ay nagmamahal sa akin. Ako. Dahil kahanga-hanga ka. Pinaparamdam mo sa akin ang damdamin. Pinaparamdam mo sa akin na buhay ako. Bago kita makilala, wala akong naramdaman sa ibang babae na nararamdaman ko sa'yo. Hindi ako nagsisinungaling, nagkaroon ako ng ilang munting relasyon bago ka. Ngunit sa kanila, wala akong naramdaman, ngunit sa'yo, hindi ko maipaliwanag ang aking damdamin sa tamang salita, bulong ni Dante habang papalapit sa akin. Bago ka, hindi ko inakala na mahuhulog ako sa isang tao. Ngunit ngayon, mahal kita, at labis akong masaya at proud sa sarili ko na mahal kita. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin. Nais kong mabuhay kasama ka, lumikha ng mga alaala, makipagtalo, magpakilig, maglakbay sa iba't ibang lugar, magkaroon ng mga anak,
tumanda kasama ka. Sa madaling salita, nais kong makasama ka sa buong buhay ko, wika niya, na ikinapuno ng luha ang aking mga mata. Crystal, ikaw ay maganda, mabait, masigla, matalino, matapang at medyo lampa. Sa kabuuan, perpekto ka at mahal kita, sabi ni Dante na may ngiti. At sa pagkakataong ito, hindi ko na itinago ang aking damdamin. Mahigpit ko siyang niyakap at umiyak sa kanyang mga bisig. Patuloy siyang humaplos sa aking buhok. Pagkatapos ng aming yakap, pinunasan ko ang aking mga luha at mumiti sa kanya. Sabihin mo naman ang isang bagay, reklamo ni Dante. Binigyan mo lang ako ng gulat, alam mo ba iyon? Bigyan mo naman ako ng kaunting oras para maproseso ang mga nangyari, binalita ko, at ipiniksi niya ang mga mata sa akin. Tiningnan ko siya at mumiti ng may aliw. Dante, hindi ko pagsisinungalingan, ngunit hindi pa ako umiibig sa'yo, sabi ko, na nakita kong lumungkot ang kanyang mga mata. Ay naku! Ngunit may matibay akong damdamin para sa'yo, tunay na matibay, dagdag ko, at napangiti siya ng bahagya. Dante, pinaparamdam mo sa akin na espesyal ako. Ang simpleng presensya mo lang ay nagpapasaya sa aking araw, wika ko ng banayad. Alam mo, ang mga magulang ko ay nasa isang toxic na relasyon. Dahil sa aking ama, labis na nagdusa ang aking ina. Sa isang paraan, ang kanyang kwento ay nagkaroon ng malaking epekto sa buhay ko, at ayokong magpakasal, ni ayokong makipagrelasyon. Ngunit nang dumating ka sa buhay ko, naisip ko na marahil hindi ako magiging malungkot sa isang relasyon tulad ng ginawa sa aking ina. Binigyan mo ako ng pag-asa na maaari akong maging masaya sa isang relasyon, Dante, wika ko at mumiti ng banayad sa kanya. Oo, hindi pa ako umiibig sa iyo sa ngayon, ngunit alam ko na mahihirapan akong labanan ka. Alam ko na malapit na rin akong mahulog sa iyo, ng malalim at buong puso. Ngiti ko nang mas malaki nang makita kong mas lumawak ang kanyang ngiti. At oo, tulad mo, gusto ko ring makasama ka sa buong buhay ko. Kaya oo, Dante, bibigyan ko ng pagkakataon ang ating kasal, ang ating dalawa, sabi ko, at muling niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal kita. Labis-labis kitang mahal, Crystal, sigaw ni Dante na masaya at bumitaw sa aming yakap. Pagkatapos ay pinunasan niya ang aking mga luha at hinaplos ang aking noo ng mahinahon. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito, tawa ko ng masaya. Ako rin. Ngunit masaya ako na nangyayari ito, umiti si Dante at niyakap ako sa gilid. Sa wakas, hindi ko akalain na ilang minuto lamang ang nakalipas ay umiiyak ako. Iniisip na kailangan ko nang iwan si Dante at hindi niya mararamdaman ang nararamdaman ko. Ngunit ngayon ay nagpa siya na kaming bigyan ng pagkakataon ang isa't isa. At mahal na niya ako. Bagamat medyo nalulungkot ako dahil hindi pa ako umiibig sa kanya, alam kong balang araw, mahuhulog din ako sa kanya at sa araw na iyon, babawi ako sa lahat para sa kanya. At iyon ang pangako ko sa iyo, Dante. Biglang pinisil niya ang aking mga braso ng kaunti at lumapit sa akin. Siguro panahon na upang umalis na tayo, wika ni Dante at napalingon ako sa kanya. Napaka-killjoy mo, reklamo ko, hinampas ang kanyang dibdib ng kaunti. Ngunit nagpatuloy kaming pareho papasok sa kanyang mansyon. Dante, hindi ba magagalit ang pamilya mo sa'yo dahil pinili mo ako? Tanong ko, nakaramdam ng takot. Totoo ba iyon ang iniisip mo? Tanong ni Dante at umiling. Mahal ka ng pamilya ko, Crystal. Lalo na ang aking ina. Sa palagay mo ba magagalit sila kung pipiliin kita bilang aking magiging kabiyak? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, sila ang magiging pinakamasaya kinabukasan kapag ipinahayag ko sa kanila ang tungkol sa atin, sabi ni Dante at mumiti ako. Ang pagtawag niyang aming pamilya ay tumago sa aking puso. Ang lalaking ito ay isang tunay na hiyas. At hulaan mo, sinusuportahan tayo ng ina ko mula pa noong simula, sabi ni Dante na may halakhak, aya't napanganga ako sa gulat. Totoo ba? Tanong ko nang nagulat at tumango siya. Nagustuhan mo ang ina ko sa pamamagitan lang ng pagiging ikaw. Mahal ka niya, dagdag ni Dante at bahagyang ngumiti. Napangiti ako at naalala ang panahon na labis akong minahal ni Ginang Razon. Tunay na mabait na babae siya. Umiti ako sa pagtatapat ni Dante nang may naalala sa aking isipan. Sandali, bago mo sinabi na hinihintay mo ang tamang oras na darating 2 linggo mula ngayon. Bakit nga ba iyon? Tanong ko at kumunot ang noo. Hindi mo ba alam kung ano ang darating 2 linggo mula ngayon? Tanong niya at umiling ako. Ang kaarawan mo, sagot niya at umiling. Nabigla ako. Alam mo ang aking kaarawan? Tanong ko at tumango siya.
At balak mo akong aminin sa aking kaarawan, tanong ko at muli siyang tumango. Hindi ko inaasahan iyon. Diyos ko. Muling niyakap ko siya. Dante, hindi ko alam kung paano ko dapat i-react ito, sabi ko. Bumitaw ako sa yakap at hinalikan ang kanyang pisngi ng masaya. Tila nagsisimula na akong mahulog sa kanya. Ngayon na inamin ko na ang aking damdamin, kailangan kong mag-isip ng ibang paraan, tawa niya habang hinahalikan ang aking mga kamay. At dahil kilala kita, alam kong ang hapunan sa mamahaling lugar ay hindi ang iyong pangarap na regalo, kaya siguradong gagawa ako ng isang bagay na makakaantig sa iyong puso, sabi niya na may kaakit-akit ng ngiti. Ngayon ba, balak mong palakasin ang aking damdamin sa aking kaarawan? Tanong ko na nagkunwaring nagulat. Baka, sagot niya na tumatawa at sumabay ako sa kanyang tawa. Hindi mo kailangang gumawa ng espesyal na bagay. Kasama ka lang, masaya na ako, wika ko ng banayad. Alam ko, ngunit nais kong gawing espesyal ang iyong kaarawan. Sinira ko na lahat sa pamamagitan ng pag-amin ang damdamin ko ngayon, sabi ni Dante at umiling. Hindi mo sinira ang kahit ano. Ang lahat ng ginawa mo ngayon ay perpekto. Ang pag-propose mo sa akin sa hardin na puno ng mga bulaklak, sa ilalim ng buwan at mga bituin, ay pinakamahusay at lagi kong aalalahanin ang sandaling iyon, ngiti ko sa kanya. Ang mga natural na palamuti ay perpekto para sa akin, wika ko at biglang namangha siya sa aking sagot. Hindi ka talaga napapagod sa pagkamangha sa akin, Crystal, sabi ni Dante, nagbibigay ng nakakainit ng ngiti. Diyos ko, palaging protektahan mo ang aming samahan sa mga panganib sa paligid. Nang kami makarating sa aking silid, biglang lumapit si Dante sa akin. Ngayon na nagpa siya tayong bigyan ng pagkakataon ang isa't isa, hindi ba't dapat kang sumama sa akin sa aking silid? Tanong niya na may mapangakit na boses, kaya't napatingin ako sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, umiti siya at nagbigay ng flying kiss. Ano? Tanong niya ng inosente. Napalingon ako at hinampas ang kanyang dibdib muli. Relax. Nagbibiro lang ako, hindi kita pipilitin maliban sa. Huminto siya at muling nagbigay ng mapangakit na tingin. Maliban sa? Tanong ko, itinaas ang aking kilay. Maliban sa? Hindi niya tinapos ang pangungusap at hinalikan ako ng matindi. Ang halikan ka, kahit saan, kahit kailan, pagtatapos niya nang matapos ang halik at nagwing. Namula ako at tumakbo papasok sa aking silid at isinara ang pinto mula sa loob. Diyos ko! Huminga ako ng malalim at isinara ang aking mga mata sa kasiyahan. Ano ang ginagawa mo sa akin, Dante? Magandang umaga ang bumungad sa akin, isang ngiti ang agad na sumilay sa aking mga labi. Ang pag-alala sa mga nangyari kahapon ay tila nagbibigay ng kakaibang saya sa aking puso. Parang panaginip pa rin sa akin ang lahat, isang napakagandang panaginip. Si Dante Razon, ang lalaking hinahangaan at minamahal ng maraming kababaihan, may akin, tanging akin at sa akin lamang. Napatawa ako ng mahina at sabay tayong bumangon mula sa kama. Dumiretso ako sa banyo upang asikasuhin ang aking sarili. Matapos ang mahabang paliligo, napagpasyahan kong isuot ang isang kulay rosas na damit na may mahahabang manggas at hanggang tuhod ang haba. Ipinababa ko lang ang aking buhok at naglagay ng bahagyang ayos sa mukha upang magmukhang maayos. Pagkatapos ay isinuot ko ang aking mga flat shoes at lumabas ng kwarto. Hindi muna ako papasok sa kolehiyo ngayon dahil hindi pa ako ganap na magaling. Bukod pa roon, balak daw ni Dante na ilipat ako ng paaralan, kaya marahil ay mananatili muna ako sa bahay ng halos isang linggo. Ngayong araw din ay ipapahayag ni Dante sa kanyang pamilya ang tungkol sa amin. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Alam kong mababait at magiliw ang pamilya niya, ngunit hindi ko pa rin maiwasang mangamba. Kahapon, sinabi ni Dante na gusto raw talaga ako ng kanyang pamilya, at mismong ina niya raw ang nagtutulak sa amin noon, kaya kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag. Ngunit heto pa rin ako, kabado. Sana talaga ay maging maayos ang lahat. Huminga ako ng malalim. Habang naglalakad ako patungo sa hagdanan, bigla na lang may kamay na humawak sa aking pulso at marahang hinila ako papalapit. Handa na sana akong sumigaw, ngunit natigilan ako nang makita kung sino iyon, ang gwapong Diablo mismo, si Dante, na nakangisi sa akin. Dante! Ano ba yan? Ginulat mo ako, sabi ko habang nakakunot ang noo. Aw, natakot ang mahal ko, Anya, patuloy pa rin sa pagngisi. Dante, seryoso ka ba? Halos atakihin ako sa puso tapos tinutokso mo lang ako. Iritadong sabi ko sabay bawi ng aking kamay.
Ngunit bago pa ako makalayo, muli niya akong hinila palapit. Ngayon ay sobrang lapit na namin sa isa't isa, ang pagitan ng aming mga labi ay ilang pulgada na lang. Kaunting galaw pa at magtatagpo na ang mga ito. Dahan-dahang lumapit si Dante at idinampi ang kanyang mga labi sa aking pisngi, marahang kinikiskis iyon na para bang hinahaplos niya gamit ang kanyang mga labi imbes na kamay. Ramdam kong uminit ang buong katawan ko sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Dante, nauutal kong sambit habang mahigpit kong hinawakan ang lailayan ng kanyang damit. Dante, tumigil ka na. Baka may makakita, mahina kong sabi, sabay pilit na itinulak siya palayo. Ngunit mahigpit pa rin ang pagkakayakap niya sa akin. Mahina niyang tugon, sabay patuloy sa ginagawa. Dante, pakiusap, muli kong sabi, at sa wakas ay bahagya siyang lumayo. Ngunit nanatili pa rin kaming magkalapit. Diyos ko! Ang ganda mo ngayon, sabi ni Dante habang inaayos ang ilang hibla ng aking buhok at marahang hinaplos ang aking pisngi. Salamat, sagot ko, sabay kagat sa aking labi. Ikaw rin, ang gwapo mo, sagot ko na may ngiti. Mahal kita, anya sabay yakap sa akin. Gusto kong sabihin din na mahal ko siya, ngunit tila natuyuan ako ng salita. Hindi pa ako handang sabihin ang salitang iyon. Mahal ko siya, oo, ngunit gusto kong masigurong totoo at buo ang damdamin bago ko ito sambitin. Pagkatapos ng yakap, marahan niyang hinalikan ang aking noo at mumiti. Hihintayin ko kahit gaano katagal, wika niya at napangiti ako. Basta ibigay mo lang sa akin ang ngiting iyan araw-araw, baka masabi ko rin iyan agad, biro ko, dahilan upang siya'y mapatawa. Iba ka talaga, natatawa niyang sabi. Halika, mag-almusal na tayo, paanyaya niya sabay ngisi, dahilan upang ako'y magduda. Dante, huwag mong sabihin. Halika na, putol niya sa akin, sabay hawak sa kamay ko at hinila ako pababa. Nako, Diyos ko, sana huwag niya akong ipahiya. Pagdating namin sa may kainan, naramdaman kong pilit na binabawi ni Kristal ang kamay niya sa akin, ngunit mas lalo ko itong hinigpitan. Ramdam kong nakatingin siya sa akin ng masama, ngunit hindi ko siya pinansin. Nang makita kami ni na Ashton at Sarah na magkahawak kamay, agad silang napataas ng kilay. Napangisi ako sa reaksyon nila. Ngayon, siguradong magugulat silang lahat. Pag-upo namin, napansin kong abala pa rin sina Mama at Papa sa pag-uusap tungkol sa nalalapit na pagtitipon. Habang kumakain, bahagyang pinisil ko ang palad ni Kristal upang iparamdam na nandoon lang ako. Napatingin siya sa akin at bahagyang umiti bago muling umiwas ng tingin. Habang kumakain kami ng puting pasta at pancake, napag-usapan ng pamilya ang nalalapit na anibersaryo ng aking ika-5 taon sa negosyo. Para sa akin, tila wala namang kailangang ipagdiwang, ngunit tuwang-tuwa sila Mama at Papa, lalo na si Ashton. Nang lingunin ko si Kristal, mas kalmado na siya at nakikipagkwentuhan kay Sarah. Nakangiti ako habang pinagmamasdan siya, ang ngiting iyon na gusto kong ako lang ang dahilan. Ngunit hindi ngayon. Umisi ako ng palihim at tumitig sa kanya. Nang mapansin niyang nakatingin ako, nagtaas siya ng kilay na parang nagtatanong kung ano na naman ang binabalak ko. Lalo akong umiti. Nararamdaman kong nakatuon na ang pansin ng lahat sa amin. Halatang kabado na siya. Dante, ano iyon? Tanong niya nang may kaba. Meron lang, bigla kong inilapit ang aking mukha sa kanya at marahang hinalikan ang kanyang labi. May butter lang, sabi ko sabay ngisi. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo hanggang sa marinig ko ang sabay-sabay na mga hingang gulat. Si Kristal naman ay tila natigilan, nakatingin sa akin na parang gusto akong pagalitan. Dante! Narinig kong sigaw ni Mama. Pagharap ko sa kanya, napangiti ako at sinubukang pigilan ang sarili kong matawa. May gusto ka bang sabihin sa amin? Tanong ni Mama habang nakatingin sa aming dalawa. Wala naman, maliban sa katotohanang binibigyan namin ang pagkakataon ni Kristal ang aming kasal, kalmado kong sagot, sabay sulyap kay Kristal na nakatitig sa akin ng masama. Nakangiting pusa talaga. O Diyos ko! Tili ni Mama, sabay tayo at halos tumalon sa tuwa. Tila ba isang tagahanga siyang tuwang-tuwa sa paborito niyang tambalan. O Diyos ko, totoo ba ito? Tanong naman ni Sarah, manghasa na rinig. Lumapit si Mama kay Kristal at niyakap ito ng mahigpit. Anak, sobrang saya ko. Hindi ako makapaniwala. Tuwang-tuwa niyang sabi. Nakita kong napangiti si Kristal, may bakas ng tuwa at pag-aalala sa kanyang mukha. Ang puso ko'y tila napuno ng init sa eksenang iyon. Salamat, Ginang Razon.
Pero hindi po ako ang anghel, kayo po ang tumanggap sa akin ng buong puso, sagot ni Crystal ng mahina. Hindi ko tatanggapin ang salamat mo hanggat hindi mo ako tinatawag na mama, gaya ng ginagawa ni Dante, nakangiting sabi ni mama. Naluha si Crystal, sa kaniyakap si mama. Salamat mama, mahinang tugon niya. Pagkatapos ng yakap, nagsalita naman si papa. Ngayon na tinatawag mo na siyang mama, mabuti patawagin mo na rin akong papa. Hindi ko gusto yung ginoong razon, sabi niya sa biro, ngunit mailambing. Tumawa si Crystal. Opo, papa, sagot niya ng masigla. Pag-upo naming muli, tinangka kong hawakan muli ang kamay ni Crystal, ngunit marahan niya itong inalis. Salamat, Dante, mahinahon niyang bulong. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilyang ito. Ngumiti ako. Ngunit agad ding nag-iba ang kanyang tono. Pero hindi pa rin kita patatawarin sa paraan ng pag-amin mo tungkol sa atin, anya habang kumakain. Napabuntong hininga ako. Crystal, halika naman. Hindi, putol niya. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ulit niya, sabay ngiti ngunit halatang galit. Ang mahal kong asawa, marahan niyang sabi, tapos na ang katuwaan mo. Ngayon ay oras na para sa parusa. Kung hindi mo maibibigay ang matinong dahilan sa ginawa mo, kalimutan mo muna ang mga yakap at halik. Tumayo siya at umalis sa silid kainan, habang ako na mainapahawak sa ulo at mahina na lang na napabulong. Diyos ko, tulungan mo ako. Pagkatapos ng almusal, lahat ay nagbalik sa kani-kanilang gawain, maliban sa akin. Napabuntong hininga ako at nagpasya na manatili na lamang sa aking silid dahil wala naman akong mapupuntahan. Humiga ako sa kama, binuksan ang aking telepono, at nagsimulang mag-scroll sa Instagram Reels. Hayaan ninyong sabihin ko ito, malaking tagahanga ako ni Ariana Grande, lalo na sa karakter niyang si Kat Valentin sa palabas na Victorious. Kaya naman karamihan sa mga Reels ko ay tungkol kay Kat, at ang natitira ay tungkol sa iba't ibang sikat na personalidad. Habang nag-enjoy akong manood, bigla kong nadaanan ang isang fan-made video ni Dante at Madison na maihalos 2 milyong views at mahigit 4,800 na komento. Bagamat sinasabi ng puso kong huwag ko na iyong pansinin, nanaig ang kuryosidad ko at agad kong pinagsisihan ang aking desisyon nang makita ko ang dalawa. Ang lapit-lapit nila sa isa't isa at ang paraan ng pagkakapit ni Madison kay Dante ay labis kong ikinainis. Pakiramdam ko'y kumulo ang dugo ko sa galit. Alam kong lumana ang video clip na iyon, pero hindi ko pa rin mapigilan ang inis at selos. Pinilit kong huminga ng malalim at binasa ang mga komento. May ilan na humahanga sa kanila, ngunit laking gulat ko nang makita kong mas marami pala ang bumabatikos kay Madison, dahil sa pagiging sobrang dikit kay Dante at sa umano'y mga retoking ginawa nito. Umiling ako sa nabasa, pagkatapos ay tiningnan ko ang profile ng gumawa ng edit na iyon. Doon ko nakita ang iba pang mga larawan at video kung saan isinasama ng user na iyon sina Dante at Madison bilang magkapareha. Sapat na. Pagkatapos kong tingnan ang ilan pang videos, agad kong binlock ang account at isinara ang Instagram apps para sa sarili kong kapayapaan. Crystal, huwag mong hayaang makaapekto sa iyo ang mga ganitong bagay. Mahal ka ni Dante at iyon lang ang mahalaga. Hindi mo kailangan ng pagpapatunay mula sa iba tungkol sa relasyon ninyong dalawa. Kalma lang. Paulit-ulit kong binigkas sa isip ang mga salitang iyon upang mapagaan ang loob ko. Sinubukan kong ilihis ang isip ko nang biglang tumunog ang aking telepono, isang mensahe mula kay Dante. Isang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Dante, hey. Miss na kita. Kumusta ka na ngayon? Crystal. Huwag mong sabihin galit ka pa rin sa akin. Crystal. Sige na, hindi ko na ulitin. Kausapin mo na ako. Napahagalpak ako ng tawa sa mga mensahe niya. Sa totoo lang, biro lang naman ang mga sinabi kong iyon sa kanya kaninang almusal, pero mukhang naniwala talaga siya. Oo, inamin kong nagalit ako sa una, pero nang yakapin ako ni Mommy, ni Mama, at sabihin ang mga matatamis niyang salita, tuluyan na akong natunaw. Pinatawad ko na si Dante noon pa, ngunit naisip kong pagtripan siya ng kaunti upang matutunan niyang huwag na ulitin iyon. Natawa ako habang inaalala ang itsura niya nang sabihin kong hindi ko siya hahayaang halikan o yakapin ako. Para siyang batang pinagalitan ng nanay sa unang pagkakataon. Dante, Crystal, sorry. Mahal kita. Ako, galit pa rin ako. At sa bawat minuto, lalong nadaragdagan ang galit ko sa'yo. Tawa ako ng tawa habang ipinapadala ang mensaheng iyon.
hayaan mo na magpatawa muna ako. Dante, sorry na. Ako, hindi ka naman nagsisisi. Alam kong nag-enjoy kang ipahiya ako. Dante, hindi kita ipinahiya. Ako, oo nga, hindi raw. Dante, sige na, fine. Nag-enjoy ako pero hindi ko na ulitin. Ako, promise. Dante, hindi. Ako, kung ganon, wag mo akong kausapin. Dante, hindi naman tayo nag-uusap. Ako, ha? Dante, nagte-text lang tayo. Sinagot ko na bago mo pa itanong kasi alam kong mabagal ang pagproseso ng utak mo. Ano raw? Ako, galit na nga ako sa'yo, Dante. Gusto mo bang dagdagan ko ang parusa mo? Dante, hindi mo kaya. Ako, at bakit naman? Dante, kasi alam kong hindi mo ako kayang tiisin. Madali akong makapagpatawad sa'yo, hindi ba? Ako, kung mapilit ka, ako naman ay matigas ang ulo. Hindi kita agad patatawarin. Dante, walang makakatalo sa charm ko, sweetheart. Hintayin mo akong umuwi mamaya. Sa loob lang ng ilang minuto, mapapatawad mo na ako. Sa salitang sweetheart pa lang, napangiti na ako ng sobra. Ako, ang labis na kumpiyansa ay hindi maganda. Dante, hindi ito labis na kumpiyansa, tiwala ito sa sarili. Mapapatawad mo rin ako. Ako, titingnan natin. Dante, makikita mo. Pagkatapos ng ilang biruan, nagpaalam si Dante dahil may mga meeting pa raw siya. Ako naman ay muling binalot ng pagkabagot. Dahil sa sobrang inip, muli kong binuksan ang Instagram at nagsimulang manood ulit ng mga reel ni Ariana Grande. Ngunit habang nag-scroll ako, may biglang nag-message, si Ashley. Ang babae talagang ito. Dahil sa kanyang kamalian, ako ngayon ay maisakit at hindi makapasok sa kolehiyo o sa trabaho. Pinigil ko ang sarili kong mainis at binuksan ang mensahe. Tinanong niya kung bakit daw ako absent. Ashley, hey, anong nangyari? 2 araw ka nang hindi pumapasok. Ayos ka lang ba, Crystal? Na parang hindi mo alam. Bagamat gusto ko siyang isnabin, nagpa siya akong sagutin siya upang hindi siya maghinala. Ako, medyo may sakit ako. Salamat sa'yo, babae. Ashley, Diyos ko. Anong nangyari? Ikaw ang nangyari. Ako, food poisoning lang. Pero ayos na ako, babalik din ako sa kolehiyo. Ashley, nakakalungkot naman. Ipagdarasal ko ang paggaling mo. Napairap ako sa kanyang pagpapanggap. Alam kong ang ipagdarasal niya ay hindi ang paggaling ko, kundi ang kabaligtaran nito. Ashley, anyway, Crystal, kailangan ko sanang humingi ng tulong. Ako, anong tulong? Ashley, malapit na kasi ang exams at marami pa akong hindi naiintindihan. Ikaw ang pinakamatalino sa atin kaya gusto kong turuan mo ako sa bahay namin. Seryoso. Ako, gusto ko sanang tumulong pero talagang maisakit ako ngayon. Ashley, pwede naman pagkatapos mong gumaling. Na parang gusto mo naman talaga akong gumaling. Ako, sige. Siyempre, hindi ko naman talaga balak pumunta. Hayaan ko siyang mangarap. Isinara ko na ang Instagram nang makita kong muli siyang nagtatype. Nagpa siya akong matulog sandali. Ilang oras makalipas. Nagising akong may marahang kiliti sa aking mukha. Pagdilat ko, si Dante pala ang nakaupo sa tabi ko, marahang hinihimas ang aking pisngi. Dante. Tanong ko habang napapatayo, gulat na gulat. Nakasuot pa rin siya ng pang-opisina, ngunit wala na ang blazer at kurbata, at bahagyang nakabukas ang ilang buttons ng kanyang polo. Magulo ang kanyang buhok, kaya lalo siyang naging kaakit-akit. Nandito ka? Sa oras na ito? Tanong ko matapos ang pagkabigla. Namiss ko ang aking maganda at mabait na asawa, kaya umuwi ako ng mas maaga. Hindi ba't romantiko iyon, sabi niya sabay kindat. Napangiti ako ngunit agad kong itinago ang ngiting iyon at ipinagpatuloy ang kunwari kong tampo. Ang asawang inembaras mo sa harap ng lahat. Balik ko sa kanya na may taas kilay. Ay, halika na, kalimutan mo na iyon, anya na parang nagmamakaawa. Hindi pwede, sagot kong kunwari ay galit. Crystal, hindi ko naman intensyong ipahiya ka. Gusto ko lang na maibsan ang kaba mo, sagot niya na may ngiti. Sa pamamagitan ng paghalik sa akin sa harap ng isang dampilang iyon, putol niya agad sa sinasabi ko. Napatingin ako sa kanya ng masama. Huwag mong ibahin ang usapan, sabay turo ko ng daliri sa kanya. Natawa lang siya. Wala namang masama kung halikan ko ang asawa ko sa harap ng iba, sagot niya pa. Napasabunot ako sa sarili kong buhok.
Alam ko, pero wala namang nangyaring pang-aasar sa'yo. Sa totoo lang, natuwa pa nga sila sa atin, sabat niyang muli. Pero, nga pala, may regalo ako sa'yo, putol niya ulit, sabay ilabas ng kwarto. Alam kong ginagawa niya iyon ng sadya. Loko talaga. Pagbalik niya, may dala siyang palumpo ng pulang rosas. Para sa'yo. Alam kong paborito mo ito, sabi niya sabay halik sa aking pisngi. Inamoy ko ang mga bulaklak at napangiti sa bango. Langit. Salamat sa mga rosas, sabi ko nang nakangiti at inilapag iyon sa gilid. At saka, hindi naman talaga ako galit. Nagbibiro lang ako, dagdag ko. Napailing siya. Ang liit mong halimaw, sabi niya sabay kiliti sa akin. Teka lang. Sabi ko habang natatawa, pero hindi siya tumigil. Dante, tama na. Halos sigaw kong pakiusap. Hindi, sagot niya, tuloy lang sa pang-aasar. Dante, please. Sa wakas, tumigil din siya. Huminga ako ng malalim para kumalma, ngunit siya ay nakangiti lamang. Namiss kita, bulong niya sabay halik sa pisngi ko. Namiss din kita, sagot kong may maliit na ngiti. Pagkatapos ay humiga siya sa kama at ipinatong ang ulo niya sa aking kandungan. Umiti siya at pumikit. Napangiti ako at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Isa kong kamay ay dumampi sa kanyang mukha, sa noo, mata, pisngi at panga. Para bang pinagmamasdan ko siya gamit ang aking mga daliri. Ang lalaking ito ay tunay na obra maestra. Umiti ako habang napagtantong ayon lang ito ang unang beses na ganito ko siya naramdaman ng ganito kalapit. Oo, naghalikan na kami at nagyakap, ngunit hindi ko pa kailanman naramdaman ang kanyang mukha sa ganitong paraan, banayad, mapagmahal, puno ng paghanga. Dante. Tawag ko. Oh. Sagot niyang nakapikit. Alam mo, dapat umuwi ka lagi sa oras. Sobra kang nag-o-overtime. Hindi maganda yon para sa kalusugan mo. Ngumiti siya. Sige, sige lang. Akala ko magrereklamo ka dahil workaholic ka. Pwede naman pero ayoko. Mas gusto kong makasama ka kaysa magpuyat sa trabaho, sabi niya na dahilan ng pamumula ng aking pisngi. Mabilis kong hinalikan ang kanyang pisngi at noo, saka ko sinimulang imasahe ang kanyang sentido. Ngunit hinila niya ako pababa at niyakap ng mahigpit. Maya-maya, nagkwentuhan kami tungkol sa kung ano-ano. Nasabi ko sa kanya ang tungkol sa mga mensahe ni Ashley. Ngunit sabi niya alam na niya iyon dahil binabantayan daw ng mga tao niya si Ashley at ang lahat ng kilos nito. Sinabi rin niyang may ginagawa na ang kanyang mga tauhan tungkol dito. Kalaunan, nakatulog si Dante habang nakayakap sa akin. Napangiti ako, niyakap ko rin siya at marahang hinalikan sa labi. Sa palagay ko, nahuhulog na talaga ako sa'yo, Dante. Ilang araw pagkatapos. Gising na, mahal. Napangiti ako nang marinig ang pamilyar na boses ni Dante. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Magandang umaga, maganda, sabi ni Dante sabay halik sa aking noo, dahilan upang lalo pang lumapad ang ngiti ko. Tiningnan ko ang kanyang kasuotan at napabuntong hininga sa tuwa. Nakasuot siya ng lilang checkered shirt at itim na pantalon. Ilang buttons ng kanyang polo ay nakabukas at ang manggas nito ay nakatupi hanggang siko. Nakasuot din siya ng itim na Apple Watch sa kanyang pulso. Hindi gaya ng karaniwan, ngayong araw ay magulo ang kanyang buhok, bumabagsak sa noo niya, at sa totoo lang, lalo siyang gumuwapo. Anong tanawin? Magandang umaga, Dante, bati ko at marahang hinalikan ang magkabila niyang pisngi. Mumiti siya at hinaplos ang pisngi ko ng marahan. Pero teka, maaga kang aalis? Papunta ka na sa opisina? Tanong ko habang tinitingnan ang relo, 8:30 pa lang ng umaga. Oo, may ilang trabaho pa akong kailangang tapusin kaya aalis ako ng mas maaga ngayon. Pumunta lang ako rito para gisingin ka, sagot niya na may nakabibighaning ngiti. Sa totoo lang, ang ganda-ganda mo ngayon, Crystal, dagdag niya, dahilan upang bahagya akong mamula. At kapag namumula ka, lalo kang gumaganda, biro niya sabay kindat. Ay, tumigil ka nga. Hindi ka ba late sa trabaho? Sabi kong pabirong sinampal ng marahan ang braso niya. Pupunta na nga ako, sabi niya sa malambing na tinig, sabay hatak sa akin palapit sa kanya sa pamamagitan ng aking bewang. Pero sa totoo lang, ayoko talagang umalis. Mas gusto kong manatili rito kasama ka. Aw, ang sweet mo naman, sabi ko nang may ngiti. Pero seryoso, pumasok ka na. Pinilit kong magmukhang seryoso, dahilan upang mapailing siya.
At ako pa ang tinatawag mong killjoy, sabi niya habang umiiling, kaya natawa ako at marahang itinulak siya palayo. Sige na, Ginoo. Pumasok ka na sa trabaho. May pupuntahan din kasi ako ngayon, sabi ko. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Ano? Saan ka pupunta? Crystal, kung natatandaan mo, kailangan mo pa ring magpahinga, wika niya ng may pag-aalala. Alam ko, Dante. Pupunta lang ako sa apartment ni Lola para kunin ang ilang dokumentong kailangan kong iskan at isumite sa bago kong unibersidad, paliwanag ko. Tumango siya bilang tugon. Oo, sa wakas ay nakapag-enroll na ako sa bagong unibersidad, malayo kina Ashley at sa iba. Natapos ko na halos lahat ng proseso, ngunit kailangan ko pang isumite ang aking birth certificate na naiwan sa apartment ni Lola. Kaya ngayong araw, kailangan kong kunin iyon. Bago pa man ang enrollment, nagkasundo kami ni Dante na kalahati ng bayad sa matrikula ay sa akin at kalahati sa kanya. Ngunit sa huli, ang matigas kong asawa ay nagpasya na siya na lang ang magbabayad ng lahat. Nagalit ako, ngunit ang katuwiran niya, asawa niya ako, responsibilidad niya ako, at tungkulin niyang tugunan ang mga pangangailangan ko. Sinubukan kong ibalik ang pera, ngunit hindi niya tinanggap. Paulit-ulit niyang sinasabi na ipunin ko na lang daw iyon. Para bang papayagan niya akong gastusin ang sarili kong pera. Mga lalaki talaga at ang kanilang pride. Napabuntong hininga ako. Crystal, tawag bigla ni Dante, kaya napatingin ako sa kanya. Siguraduhin mong sasama ka kay Martin. Huwag kang aalis mag-isa, narinig mo? Malumanay ngunit mariing sabi niya. Tumango ako. Ayokong may mangyaring kahit kaunting kapabayaan sa panig mo, dagdag pa niya ng seryoso. Tumango akong muli. Opo, Ginoo, sasama ako kay Martin. Huwag kang mag-alala, sagot ko, sabay halik muli sa pisngi niya. At tawagan mo agad ako kung may mangyaring kakaiba, naiintindihan? Muli niyang sabi habang marahang hinahaplos ang aking pisngi. Oo, tatawagan kita. Kaya umalis ka na, sabi ko sabay tulak sa kanya palayo. Bakit mo ako itinataboy? Tanong niyang kunwaring inis. Siguro dahil boring na ang kasama mo, sagot kong may pang-aasar. Oh, talaga? Pero kagabi, ayaw mo akong paalisin at panay ang sabi mong mismo ako at gusto mong makasama ako ng matagal, sagot niya sabay taas ng kilay. Kunwari lang yon para sumaya ka, sagot ko sabay tawa. Bigla niyang hinagisan ako ng unan sa mukha. Alam mo, ang sama mo, sabi niya sabay kunot ng noo. Nagtampo? Si Dante Razon, matampuhin? Grabe, ay nako, ang cute mo kapag nagtatampo ka. Sabi ko sabay tawa at lumapit para kurutin ang pisngi niya. Huwag mo akong tawaging cute, sabi niya sabay tapik sa aking braso. Mas gusto kong tawagin mo akong gwapo o sexy kung gusto mong purihin ako, anya sabay kindat. Napakayabang mo talaga, sabi kong natatawa. Oo, kasi alam kong gwapo ak, naputol ang kanyang salita nang tumunog ang telepono niya. Pasensya na, Crystal, kailangan ko na talagang umalis, sabi niya nang may panghihinayang. Tumango ako. Huwag kang lalabas nang hindi kumakain at umiinom ng gamot. Tatawagan ko si Martin para ipaalam na siya ang kasama mo mamaya. Okay, sabi niya, at muli akong tumango. Sige, paalam na, sabi niya at papalabas na sana nang tawagin ko siya. Ano iyon? Tanong niya habang nakataas ang kilay. Umiti ako at niyakap siya ng mahigpit. Agad niya akong niyakap pabalik. Pagkatapos ng ilang segundo, nagkatinginan kami. Ganito dapat ang paraan ng pamamaalam mo sa asawa mo, sabi ko sabay ngiti. Hindi ko alam na ganyan ka pala karomantiko, Dante. Biro niya. Namula ako at marahang itinulak siya palabas. Sige na, umalis ka na at bumalik ka agad, sabi ko sabay sara ng pinto. Napatawa ako habang inaalala ang aming sandali. Makaraan ang 3 oras. Napangiti ako nang makita ang pamilyar na gusali kung saan ako nanirahan, kasama si Lola matapos akong palayasin ni Papa noon. Napuno ng luha ang aking mga mata habang inaalala ang mga araw ng aking kabataan na ginugol ko rito. Ang mga panahong iyon. Napabuntong hininga ako at pumasok sa gusali. Tinungo ko ang elevator, kasabay ni na Martin at isa pang bodyguard. Habang papasok na ako sa loob, isang kapitbahay ko ang lumapit at bigla akong niyakap. Crystal. Diyos ko, nasaan ka? Tanong ni Selena, isang babaeng nasa maagang 40 taong gulang, matapos kaming magyakapan. Selena, kamusta? Ang tagal nating hindi nagkita, bati ko ng may ngiti.
Ayos naman ako, pero ikaw? Saan ka napunta? At kamusta ka na? Tanong niya, kitang-kita ang tuwa sa mukha. Mabuti naman ako. Nakatira ako sa bahay ng isang kaibigan, sabi kong nagsisinungaling. Sa bahay ng kaibigan mo? Dahil ba sa mag-asawang iyon? Tanong niyang may pag-aalala. Napakunot ang noo ko. Mag-asawang iyon? Ano nang ibig mong sabihin? Tanong kong naguguluhan. Hindi mo alam? Tanong niya. Umiling ako. Sa loob ng isang buwan, may mag-asawang halos araw-araw pumupunta rito. Pilit nilang pinabubuksan ang unit mo at hinahanap ka. Sinasabi nilang kanila na raw ang bahay ni lola mo. Napakunot ang noo ko. Ano nang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, may mag-asawang nagsasabing sila raw ang opisyal na may-ari ng apartment ni lola mo. Pinipilit kanilang makontak, pero wala kaming binigay na numero mo, paliwanag ni Selena. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ano ba to? Pumunta pa raw sila kahapon, nangungulit na naman. Buti na lang wala kaming sinabi. Akala nga namin alam mo na at kaya hindi ka nagpapakita nitong mga nakaraang linggo, dagdag niya. Ang lola ko ay may isang anak lang, si mama, na matagal nang pumanaw. Si lola rin ay wala na, kaya ako na ang dapat na may-ari ng apartment. Sino yung taong nagsasabing kanila iyon? Tanong kong galit. Umiling si Selena. Hindi ko alam ang buong pangalan, pero ang sabi nila, Avan at Kathy. Napasinghap ako sa pagkabigla. Ano, halos pasigaw kong sabi. Kilalang kilala mo sila? Tanong ni Selena. Tumango ako. Si Papa at ang asawa niyang bago. Nanlaki rin ang mata ni Selena. Siya bang lalaking nangaliwa kay Chloe at itinaboy ka palabas ng bahay ninyo? Tanong niya na puno ng pagkasuklam. Tumango ako. Diyos ko, ang kapal naman ng mukha niya. Una, pinabayaan ka na nga, pinalayas ka pa, tapos ngayon gusto pa niyang agawin ang isa pang bahay ninyo. Napakawalang hiya naman niya, sabi ni Selena, halatang galit. Pero huwag kang mag-alala, anak. Nandito kami para sa'yo. Kapag nagpakita siya ulit, hindi namin siya palalampasin. Mumiti ako ng bahagya, bagamat ramdam kong nanginginig ang boses ko sa kaba at sama ng loob. Gusto mo bang samahan kita sa taas? Alok niya. Hindi na, ayos lang ako. Kaya ko naman. Pero salamat sa alok mo, sagot ko ng marahan. Sigurado ka? Tanong niyang muli. Tumango ako. Hinaplos niya ng banayad ang aking buhok bago siya tuluyang umalis. Napabuntong hininga ako at pumasok sa elevator kasama sina Martin at ang isa pang bodyguard na mula pa kanina ay tahimik na nakasunod. Sigurado akong narinig nila ang buong usapan namin at alam kong isasabi ni Martin ang lahat kay Dante. Napapikit ako at huminga ng malalim. Napakagandang araw nga naman. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Crystal ang kanyang ama at ang bagong asawa nito upang ipaglaban ang karapatan sa apartment ng kanyang lola. Ngunit sa gitna ng tensyon, may bagong lihim na mabubunyag na maaaring magbago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya. Kaya abangan natin